Channel. Kabanata 1351 hanggang 1360. Ang liwanag ng Grade 5 Elements Divine Mask ay halos nagsimulang mabulok kasabay ng liwanag ng Golden Dragon Town Hell Killer, na nangangahulugan na ang enerhiya na inilabas ng magkabilang panig ay nagsimulang hamina. Ang bawat tao ay may limitasyon, maging ang limit daw luo ay pareho. Kahit na ang 5 Elements Divine Needle ay tumagos sa mga balikat ng Dragon Emperor, ang mga pinsala ni Tanghulan ay hindi malala sa ilalim ng impluensya ng Golden Dragon Town Prison Kill. Sa paghusga mula sa kakayahan sa pagpapagaling sa sarili, ang labanan ay tila hindi natapos. Pantay-pantay pa rin ba? Sa puntong ito ng labanan, si Tanghulan ay sa katunayan ay hindi matatalo, at ang kompetisyon na ito ay mas mukhang ang dalawang panig ay pantay na hinati. Nakangiting si Dao Luo na nakaupo sa rostrum ay lihim na nakahinga ng maluwag. Kasabay nito, hinangaan niya ang 5 bodycast sa lupa, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin siya ng ganoong paraan, at sa oras na ito ay maaari pa niyang ipakita ang napakalakas na pagiging epektibo ng labanan. Ito ay simpleng makapigil hininga. Sa sandaling naisip ng lahat na ang kanilang enerhiya ay mauubos ng magkasama, at sa wakas ay pumasok sa endgame, biglang lumitaw ang mutation. Ang 5 elements na si Kilin ay nagtaas ng ulo. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Tanghulan na ang kanyang orihinal na nagniningning na mga mata ay biglang lumabo, at, habang lumalabo, may bahid ng kaginhawahan, kasiyahan at pakiramdam ng kaginhawahan. Siya ay. Nang hindi naghihintay na mag-isip si Tanghulan, bigla na lang, ang maskara ng Great 5 Elements God na pilit na pinigilan ng Golden Dragon Town Prison Kill ay biglang bumagsak ng walang babala, naging kaunting makulay na liwanag, at agad na nawala sa hangin. Ang Dragon Emperor's Claw, na nasa harap na ng 5 Elements Kirin, ay biglang nawala ang block nito, at ang kapangyarihan ng Golden Dragon Town Hell Kill ay biglang sumabog na parang blowout. Puff! Ang mga kuko ng Dragon Emperor ay agad na tumagos sa dibdib ng 5 Elements Kirin, at ang nakakatakot na kapangyarihan ng pagkawasak ay biglang na-injected sa 5 Elements Kirin kasama ang Golden Dragon Town Prison Kill, na naging dahilan upang ang kanyang katawan na orihinal na nagniningning ng makulay na liwanag ay natakpan sa isang iglap. Isang layer ng madilim na pula. Hindi maganda. Ito. Habang si Tanghulan ay nagulat, ginamit niya ang kanyang oras upang lumingon sa kaharian halos kaagad, ngunit sa sandaling ito, ang 5 elemento na si Kilin ay biglang nagtaas ng ulo at tinitigan siya. Naramdaman lamang ni Tanghulan na ang kanyang espiritu ay marahas na nadurog. Sa oras na ito, siya ay talagang nasa dulo ng labanan. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, ang espiritu at kapangyarihan ng kaluluwa ay naubos na sa sukdulan. Ang espiritual na kaharian na kagagaling lang ay gumuho sa isang iglap, at ang pagbabalik tanaw sa oras ay hindi makumplito. Ang larangan ng pagbabalik tanaw sa panahon ay hindi nangangahulugang makapangyarihan sa lahat. Sa kasalukuyang cultivation base ni Tanghulan, maaari lamang niyang i-retrospect ang nangyari sa sandaling iyon, ngunit hindi niya mababalikan ang paglipas ng mahabang panahon. Lalo na sa level ng laban nila. Gustong bumalik ng oras sa dating sandali, masyadong malaki ang mental power na kailangang gamitin. Boom! Halos magkasabay na bumagsak ang dalawang malalaking katawan sa lupa. Nagkaroon na ng bulala sa audience. Maging ang mga taong Star Luo Empire na napupuot muli sa Kilin Dao Luo na ito sa kanilang mga puso ay hindi napigil ang tumayo sa sandaling ito. Napakaganda talaga ng laban ngayon. Ang makapangyarihang lakas na ipinakita ng Kirin Dao Luo, ang nakakasilaw na liwanag ng 5 elemento, ay pawang nakakagulat. Walang nag-isip na kapag naisip ng lahat na ito ay magiging isang pantay na paghahati ng laro, ang gayong pagbabago ay biglang nangyari, at biglang bumagsak si Kilin Dao Luo sa huling sandali. Ngunit sa oras na ito, blanko ang isip ni Tanghulan. Sa kanyang kamalayan, isa lang ang nasa isip niya. Bakit niya pipigilan ang sarili niyang iligtas siya? Pagkatapos ng mga araw na ito ng cultivation, nagulat siya sa Ice God Orb, at bago ang laro, nakatanggap din siya ng Holy Light Baptism mula sa Holy Spirit Dao Luo. Ganap niyang nakontrol ang kanyang emosyon habang naninirahan sa Golden Dragon Town Prison Killing State. Mula sa simula hanggang sa wakas, mula sa unang puot hanggang sa kalaban, hanggang sa huling pakikiramay, nagbabago na rin ang kanyang kaisipan. Lalo na't hindi niya makakalimutan ang awa ng kanyang kalaban noong unang beses niyang binyantaan ang kanyang buhay. Ang makapangyarihang title Dao Luo na ito na may kahindik-hindik na hitsura ay talagang hindi kung ano ang hitsura niya sa ibabaw. Hindi man lang ninais ni Tanghulan na pumatay ng ganoon kalakas na tao sa gayong labanan ng 5 Diyos. Gayunpaman, wala sa mga plano ang nagbago ng napakabilis, at ang kanyang isip ay puno ng mga katanungan. Bumaba mula sa langit ang dalawang malalaking katawan at bumagsak sa lupa, kasabay ng pag-angat din ng kanilang martial soul na tunay na katawan. Katulad nila, nahulog si Kilin Dao Luo sa mga bisig ni Tanghulan, at si Tanghulan ang yamakap sa kanya sa oras upang pigilan siyang mahulog sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na makikita na mayroong kasing laki ng kamao na tumatagos na sugat sa dibdib ng Kilin Dao Luo. Ang mas nakakatakot pa ay walang dugong umaagos mula sa napakalaking sugat, at ang sugat ay ipinakita bilang madilim na pula, at mas matingkad na pula ang tumatagos sa kanyang katawan. Ito ay puno ng mapanirang kapangyarihan, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam ng inis.
Dahil malapit ito, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang sigla ni Tong Yu ay mabilis na nawawala. Ngunit sa sandaling ito, ang nakita niya sa mukha ni Tong Yu ay isang ngiti ng ginhawa. Salamat. Hinawakan ni Tong Yu ang mga balikat ni Tang Wulan, na parang ayos lang siya, tumayo ng tuwid. Kahit na ang tumatagos na sugat sa kanyang dibdib ay nakakapagpadala pa ng liwanag, ang madilim na pulang kulay sa kanyang buong katawan ay nagbibigay sa mga tao ng napakasamang pakiramdam. Pero sa mga sandaling ito, tuwid pa rin ang kanyang baywang, at hindi siya parang kalahating talunan. Nag-flash ang kanyang figure, at dumating pa rin si Grace sa playing field. Susugod na sana siya patungo kay Tong Yu, ngunit biglang itinaas ni Tong Yu ang kanyang kamay at sumigaw, "Huwag kang sumama, walang sinuman, may sasabihin ako." Sa sandaling ito, tahimik ang mga manunood, at lahat ay nanunood sa pamagat na dawluo na ito. Paanong hindi maramdaman ng kabaitan na isang extreme dawluo na ang sigla ni Tong Yu ay mabilis na bumababa? At ito ang hindi niya inaasahan. Bakit ito nangyayari? Paano ito umunlad sa ganitong sitwasyon? Bakit? Bakit ikaw? Hindi napigil ang mapasigaw ni NC. Sa pagtingin sa kabaitan, ang mga mata ni Tong Yu ay malambot, at yumuko siya ng malalim, "Pasensya na, guru. Pinabayaan kita, guru." Nang marinig ang pangalang ito, lahat maliban kay Long Yu, na tumayo na sa rostrum, ay nagpakita ng pagkagulat sa kanilang mga mukha. Walang nakakaalam na ang kilalang Kilin Daoluo na ito ay magiging isang mabait na disipulo ni Shenlong Daoluo. Oo, hindi lang siya isang mabait na alagad, kundi isa ring mabait na malaking disipulo. Guro, makatitiyak ka, hindi kita hahayaang mapahiya. Ang paghihintay sa sandaling ito ngayon, ang tagal kong hinintay. May mga bagay na mapapatawad mo ako, ngunit hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa loob ng maraming taon, palagi akong naghihintay ng ganitong pagkakataon. May mga bagay na dapat kong gawin, at ilang mga bagay na dapat kong sabihin. Sa oras na malapit na akong mamatay, Mudge, magmakaawa ako sa iyo sa aking kamatayan, Mudge. Nagsasalita. Sa sandaling ito, nagsimulang magbago ang hininga ni Tong Yu, at si Tang Wulan na tumabi sa kanya ay nakaramdam ng pagtanggi, at pagkatapos ay naipadala ang kanyang katawan 100 metro ang layo. Ito ay, anong malakas na hininga? Isang malakas na aura na lubos na naiiba sa nakaraang pakikipaglaban sa kanya. At naramdaman lamang ni Tang Wulan ang antas ng paghinga sa ilang tao. Ang mga pangalan ng mga taong iyon ay Great Heaven Daoluo, Ruthless Daoluo, Amorous Daoluo, Dragon Emperor Daoluo, Minjing Daoluo, at Hanhai Daoluo. Walang alinlangan na hindi siya isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Ang Kilin Daoluo ba na ito ay talagang isang limitasyon ng Daoluo. Ang mas nakakatakot, habang tinutulak niya si Tang Wulan palayo, nagsimulang lumitaw ang liwanag at anino sa kanyang katawan. Napakalinaw ng mga ilaw at mga anino, na parang naaaninag sa isang magaan na kurtina, na nagpapakita ng isang kwento. Ito ay, nag-iisip ng konkreto. Mga tampok ng Extreme Daoluo. Ang mga ordinaryong tao ay hindi alam kung ano ang ibig sabihin ng pag-iisip ng konkreto, paanong may napakaraming high-level soul masters na naruroon. Extreme Daoluo, na-achieve niya talaga ang Extreme Daoluo. Habang nabigla, naguguluhan ang sumunod. Malinaw na naabot na niya ang limitasyon ng antas ng Daoluo, kahit na ang Kilin Daoluo na ito ang may pinakamalaking kasalanan noon, hanggat handa siyang maglingkod sa imperyo, tiyak na sasakupan ng imperyo ang lahat para sa kanya. Ito ay isang hindi maiiwasang sitwasyon. Gayunpaman, hindi lamang niya hinayaang itago ng imperyo ang anumang bagay para sa kanya, ngunit sa halip ay natalo siya sa laro sa labanang ito ng 5 Diyos, at tila nawalan siya ng buhay. Talagang nakakapanabik ang labanan ngayon. Tila nabaligtad ang pangunahing labanan ni Kilin Daoluo at Tang Sect, ngunit nakikita ng mga tunay na powerhouse ng title Daoluo at pataas na si Tang Wulan ay malayo pa sa pinakamataas na antas. Sa maliit na agwat, kung si Kilin Daoluo ay talagang Extreme Daoluo, at kung aalisin niya ang antas ng cultivation base ng Extreme Daoluo, tiyak na hindi si Tang Wulan ang magiging kalaban. Ngunit hanggang sa sandaling ito, naabot na niya ang estado ng kamatayan, ipinakita niya ang lakas ng kanyang limit Daoluo, bakit sa lupa? Ang lahat, kabilang si Tang Wulan mismo, ay puno ng pagdududa sa sandaling ito. Walang nakaintindi sa nangyari sa pangalawang Extreme Daoluo ng Star Luo Empire. Naging dahilan upang piliin niya ang ganitong paraan. Ayaw man lang manalo, pero piliin mong mamatay. Ang mukha ni Tong Yu ay naging hindi magandang tingnan, ganap na ipinakita sa madilim na pula, at ang mga kaliski sa buong katawan niya ay natatakpan ng isang layer ng pagkawasak. Ngunit tila wala siyang pakialam dito, at nagsimulang magbago ang konkretong pag-iisip ng mga imahe sa kanyang paligid. Ang isa sa mga imahe ay biglang naging mas malaki at iniharap sa harap ng lahat ng madla sa stadium, upang ang lahat ay malinaw na makakita, kabilang ang bawat mamamayan ng Star Luo Empire sa harap ng Soul Guide TV. Nagbabago ang larawan, ito ay isang maliit na batang lalaki at isang maliit na babae. Napakaganda ng dalaga, bagamat 7 o 8 taong gulang pa lang, payat na siya, nakasuot ng puting palda na may maliliit na bulaklak na kulay rosas, sumasayaw sa damuhan. Tumayo ang maliit na bata at tahimik na tumingin sa kanya. Kahit na siya ay napakabata pa, ang kanyang mga mata ay napakaamo.
Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na sa maliit na batang ito, malabo mong makikita ang balangkas ng tanggayo. Huminto ang sumasayaw na batang babae at sumenya sa batang lalaki. Agad na tumakbo ang maliit na bata, inabot sa kanya ang isang tuwalya, at pagkatapos ay kumuha ng tubig at pagkain sa backpack sa likod niya. Ang mahinang boses ni Tung Yu ay tumunog sa sandaling ito, matagal na ang nakalipas, ang isang maliit na batang lalaki ay umibig sa isang maliit na babae. Lahat sila ay nagmula sa mga ordinaryong pamilya. Ang mga batang babae ay napakaganda at eleganteng. Siguro ito ay nakatadhana sa langit. Noong una ko siyang makita, ang batang lalaki ay nahulog sa kanya. Alam ng lahat na siya ay nagsasabi ng kanyang kwento. Kung ang isang ordinaryong tao ay nagsasabi sa iba ng kanyang sariling kwento, natatakot ako na hindi maraming tao ang handang makinig, hindi bababa sa hindi hihigit sa 40% ng buong Star Luo continent ang makinig. Ngunit sa sandaling ito, sa limang Diyos na labanang ito, nang ang isang Extreme Dao Luo, isang namamatay na Extreme Dao Luo, ay nagkwento ng sarili niyang kwento sa pamamagitan ng concretization ng pag-iisip, ang mga manunood ay natahimik at ang lahat ay natahimik. Tahimik na nakikinig. Kung ito man ay isang taong napupuot sa kanya o isang taong lubos na kakaiba sa kanya, sa sandaling ito, sila ay nakikinig sa kanyang mga salita. Maganda ang maliit na babae, kaya gusto siya ng mga matatanda at bata. Ganoon din sa batang lalaki. Matapang pa rin siya. Bagamat bata pa siya, sinasabi niya sa kanya kung ano ang gusto niya tungkol sa kanya at sinabi sa kanya na magugustuhan ko siya magpakailanman. Ang maliit na batang babae sa oras na iyon ay buong pagmamalaki na sinabi sa kanya na kapag siya ay lumaki, siya ay magpapakasal sa isang mahusay na bayani at ang pinakamahusay na tao sa mundo. Kaya ang maliit na batang lalaki ay target ang pinakamahusay na tao sa mundo at tinanong siya na sumumpo ako, magsisikap ako. Ang ganitong mga kwento ay maaaring mangyari sa libu-libong tao, at marahil lahat ay may katulad na pagkabata. Gayunpaman, nang ang ganoong kwento ay sinabi mula sa isang Extreme Dao Luo na talagang nakatayo sa tuktok ng mundong ito, nagbigay ito sa mga tao ng ganap na kakaibang pakiramdam. Sobrang nakakaloka. Mula sa araw na iyon, ang batang lalaki ay naging tagasunod ng batang babae. Basta ito ang gusto niya, kahit na ito ay ninakaw, gagawa siya ng paraan upang ibigay ito sa kanya. Araw-araw, upang may hatid siya sa paaralan, siya ay gumising ng maaga. Pumunta ako sa kanyang bahay ng maraming oras. Para sa kanilang edad, kahit na alam ng mga magulang ang mga bagay na ito, lahat sila ay natatawa pa rin. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano siya kagusto sa kanya. Sa kanyang paningin, siya ang kanyang diyosa. Noong panahong iyon, ang babae ay 8 taong gulang at ang lalaki ay 9 na taong gulang. Tahimik na nagbago ang imahe ng pag-iisip. Ito pa rin ang maliit na batang lalaki, nakaupo na naka-cross-legged sa kama, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng determinasyon. Pagkatapos ng paggising ng martial soul, ang maliit na batang lalaki ay napakahirap na naglilinang, ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya na ang kanyang martial soul ay isang aso lamang na may mga katangian ng lupa, na may 2 antas lamang ng likas na kapangyarihan ng kaluluwa, at walang hinaharap, lalo pa. Kinabukasan. Ang maliit na batang lalaki sa oras na iyon ay napakalakas, dahil palagi siyang may paniniwala sa kanyang puso na kailangan niyang maging pinakamalakas sa mundo kahit na ano pa ang mangyari. Mapang-asawa mo siya at pumasok. Nagbabago muli ang larawan. Lumaki na ang batang lalaki at batang babae. Ang batang lalaki ay mukhang medyo tahimik, ngunit ang batang babae ay mas maganda. Sa tabi niya, maraming bata na kasing edad. May mga lalaki at babae, ngunit ang orihinal. Nakatayo lang ng medyo malayo ang batang lalaki, tahimik na pinapanood siya. Kahit saan ka magpunta, ang batang babae ay sobrang kaakit-akit at pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Hanggat ang maliit na batang lalaki ay maaaring tumingin sa kanya araw-araw, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan. Ngunit ang batang babae ay palaging mayabang sa kanya, kahit na marami sa parehong edad. Lahat ng kanyang mga anak ay nagsasabi na siya ay isang aso sa tabi niya. Ngunit siya ay masaya hanggat siya ay masaya. Kapag masaya siya, hihilingin niya sa kanya na makipaglaro sa kanya. Kapag hindi siya masaya, binubugbog niya ito at papagalitan, ginagamit siya bilang isang punching bag. Ngunit ang batang lalaki ay hindi kailanman nagalit sa kanya, dahil sa puso ng batang lalaki, siya ay manatili pa rin sa iyong sarili ng mas matagal. Noong panahong iyon, hindi mayaman ang batang lalaki sa bahay. Nag-iipon siya ng pagkain araw-araw at binili ang batang babae kung ano ang gusto nito, ngunit siya mismo ay kumakain lamang ng pinakamurang pagkain. Ang maliit na batang lalaki sa larawan ay mukhang medyo madilaw-dilaw at payat, mas maikli pa kaysa sa batang babae, isang kabataan, at ang isa ay madilim. Ang larawan ay nagbago sa gate ng isang akademya. Ang maliit na batang babae ay masayang sumugod sa akademya, habang ang maliit na batang lalaki ay nakasunod sa likod, ngunit siya ay mukhang medyo gulanit. Sa pagsisikap ng pang-aalipusta, sa wakas ay natanggap ang maliit na batang lalaki sa kolehiyo na gustong pasukin ng batang babae, ngunit maaari lamang siyang pumasok sa pangalan ng isang work student, at kailangan niya ng maraming trabaho araw-araw upang payagang makapag-aral sa kolehiyo. Ngunit ang maliit na batang lalaki ay pakiramdam ko ay isang hakbang na ako palapit sa tagumpay.
Araw-araw, ang mga maliliit na lalaki at maliliit na babae ay lumalaki. Hindi nagtagal, sila ay pumapasok sa pagdadalaga. Ang mga maliliit na batang babae ay lalong gumaganda, ngunit ang mga maliliit na lalaki ay hindi pa rin nakikita, at siya ay natakot nang makita na marami pang manliligaw sa paligid ng batang babae. Ang dalawang tao sa larawan ay nasa 15 o 16 na taong gulang na estado. Ang maliit na batang babae ay napapaligiran ng matatangkad at gwapong lalaki, habang ang maliit na batang lalaki ay hindi kalayuan na nanunood na nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang batang babae ay nakahawak sa kanyang mga kamay. Package. Habang nagsasalita, nakatayo doon si Tung Yu na may malabong ngiti sa kanyang mukha, at ang buong tao ay tila nalubog sa mga alaala. Ngunit sa sandaling ito, ang panunood ng kanyang pagpupulong at pakikinig sa kanyang sinabi ay halos ang buong Star Luo Empire. Maging ang Emperor Dai Tianling ay hindi nilayo na hadlangan siya sa oras na ito. Ito ang hiling ng isang extreme Daoluo, at maaaring ito na ang huling hiling niya. Kahit ano pa ang kwento, hayaan mo siyang tapusin. Upang mapatunayan ang kanyang lakas, paulit-ulit na hinamon ng batang lalaki ang mga manliligaw ng babae ng pribado, kahit na binugbog siya sa buong katawan. Mula noon, nagkaroon na siya ng ibang palayaw, Mad Dog. Pero, ang higit na ikinalungkot niya ay noong isang araw, biglang sinabi sa kanya ng babae na galit siya dahil nawalan siya ng mga kaibigan. Walang gustong makipaglaro sa kanya. Sinabi sa kanya ng batang lalaki na gusto lang niyang protektahan siya. Kung ayaw niya, papakinggan niya ang lahat, ngunit hiniling na huwag siyang pansinin. Mula noon, ang maliit na batang lalaki ay naging mas tahimik, at siya ay nagal-inang ng higit at mas mahirap. Gayunpaman, ang kanyang talento ay napakasama pa rin kung tutuusin. Sa paglaki ng edad, ang lakas ng batang babae ay higit na nalampasan siya. Kabilang sa mga ito, siya ay unti-unting naalis. Ngunit hindi pa rin siya sumuko at desperado pa rin. Naniniwala siya na hanggat kaya niyang magpumilit at magsumikap na ituloy ang kanyang pangarap at ituloy siya, magtatagumpay siya balang araw. Hanggang sa araw na iyon. Pagkasabi nito ay bigla siyang huminto, kahit napatayo na siya nang masugatan siya, medyo nanginginig siya sa mga sandaling ito. Nagbabago ang larawan. Ang magandang maliit na batang babae ay mukhang 18 o 9 na taong gulang. Hawak-hawak niya ang isang matangkad at gwapong lalaki, at nasa harapan niya ang isang napakatandang babae. Hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, at ang maliit na batang lalaki na lumaki rin ay nanunood sa kanila sa isang sulok na hindi nila nakikita. Noong oras na iyon, ang ina ng maliit na batang lalaki, palagi niyang alam kung gaano kamahal ng kanyang anak ang maliit na babae, at gusto niya lagi silang magkasama. Hinikayat niya ang kanyang anak na hindi ito angkop para sa kanya, ngunit hindi ginawa ng batang lalaki. Noong araw na iyon, hindi mahanap ng ina ng batang lalaki ang batang lalaki, at nakilala niya ang maliit na batang babae sa kalsada. Sinabi lang niya sa batang babae na kung wala siyang anumang iniisip tungkol sa batang lalaki, dapat niyang sabihin sa kanya ng direkta at tanggihan ito, ngunit mangyaring huwag siyang saktan. Bilang isang ina, ito ang kanyang pinakamalaking pag-asa sa kanyang puso. Umaasa lamang siya na ang kanyang anak ay lamaking malusog at masaya. Ngunit ang batang babae noong panahong iyon, marahil dahil nagkaroon lamang siya ng isang minamahal na lalaki, upang ipakita na wala siyang kinalaman sa maliit na batang lalaki sa harap ng kanyang minamahal, sinabi niya sa ina ng batang lalaki na palagi niyang tinatrato ang batang lalaki bilang isang aso, at ito ay ang maliit na batang lalaki na labis na pinahahalagahan ang kanyang sariling kakayahan at kailangang damaykit sa kanya tulad ng isang cluster. Hiniling niya na ang kanyang kasintahan ay lumayo lamang sa bahay. Maluhaluhang, isa, ang naiwan. Ang larawan ay nagbago sa kanyang pagsasalaysay, at nagdulot din ng damdamin ng lahat sa eksena. Mukhang hindi ito kwento ng isang extreme Daoluo. Ang buong kwento ay simple at dalisay, ngunit puno ng kalungkutan. Baliw na tumakbo ang bata. Umuulan noong araw na iyon. Sobrang lakas ng ulan na hindi man lang niya makita ang daan. Basta tumakbo siya ng baliw, Hindi niya alam kung saan siya tumakbo. Hindi niya alam na sa isip ng batang babae, talagang tinatrato siya bilang isang aso. Ang pinakamahalagang bagay sa kanyang puso ay tila nasira, at ang kanyang batang puso ay nawasak din, at tumayo si Tang Wulan sa hindi kalayuan at pinagmamasdan siya. Sa pakikinig sa kanyang kwento, naramdaman ni Tang Wulan na ganoon din ang kanyang nararamdaman. Sa mga tuntunin ng emosyon, hindi siya kasing bumpy nitong si Qilin Daoluo, ngunit ginaising din niya ang isang walang kwentang martial soul, at maging ang kanyang kaluluwa ay isang depektong produkto. Tiyak na naunawaan niya kung gaano karaming pagsisikap ang kailangang gawin ng isang taong may mahinang talento upang lumaki bilang isang malakas na tao. At tila mas malaki ang binayaran ni Tung Yu kaysa sa kanyang sarili. Hindi pa patay ang batang lalaki, ngunit naging halimaw na siya na may mga kaliskis na tumubo sa kanyang katawan. Hindi siya maganda sa una, at kahit ang mga tao sa paligid niya ay magkakasakit kapag nakita niya siya. Kahit na ang kanyang mga kapamilya ay nakita siyang kamukha niya. Takot at hinimite. Sa oras na iyon, ang kanyang pag-iisip ay nagsimulang magbago at siya ay naging mapang-uyam. Noong araw na iyon, sa wakas ay nakilala niya ang batang babae. Nagbago ang larawan. Nang makita ng batang babae ang batang lalaki, ang ekspresyon ng mukha nito ay halatang takot sa kanyang makaliskis na hitsura.
Tinanong siya ng batang lalaki, hindi ba siya nagustuhan niya? Kahit na medyo. Bagamat medyo natatakot ang batang babae sa kanya, mabilis niyang napagtanto na mas malakas siya kaysa sa kanya, at hindi siya natatakot sa anumang bagay. Kaya, buong pagmamalaki kong sinabi sa kanya na hindi ko siya nagustuhan noon, para hindi na niya siya hahanapin pa. Masasaktan lang ako kapag nakita ko siya. Ibinigay ng maliit na bata ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, talagang ibinigay niya ang kanyang puso. Ang mga taong namatay ng minsan, pagkatapos makaranas ng labis na sakit, ang kanilang pag-iisip ay nagbago din. Malungkot siyang nagpaalam sa kanya, at sa lahat ng kanyang kabataan, Palm. Gayunpaman, palaging may tibay sa kanyang puso. Isang araw, babalik siya at babalik sa kanya upang patunayan sa kanya na ang isang araw ay isang malakas na pagpipilian. Sa ganitong kaisipan, nagsimula ang batang lalaki sa daan patungo sa paaralan. Hindi siya nagpaalam sa kanyang pamilya, ngunit tahimik na umalis mag-isa. Umaasa lang siya na kapag napatunayan niya ang kanyang sarili at bumalik muli, lahat ay hahangaan. Naglakad siya ng may determinasyon at hindi na bumalik. Sa oras na iyon ay natuklasan niya na ang kanyang martial soul ay nagsimulang sumailalim sa mga banayad na pagbabago, na siyang huli na mutation ng martial soul. Sa wakas, nakarating din siya sa lugar na pinangarap niya. Para makapasok sa Monster Academy, hindi mabilang ang mga pagsisikap niya. Sa wakas, pinahahalagahan siya ng isang guro at isinama siya sa academy. Mula noon, tila nangyari na ang kanyang kapalaran. Pagkatapos ng mutation, ang bilis ng cultivation ng mutated martial arts ay masasabing napakabilis ng kidlat. Kung ano ang hindi niya kayang pagbutihin sa halos kalahating araw. Isang bilis na makikita sa mata ng mata. Naniniwala siya na kapag bumalik siya sa batang babae kapag siya ay sapat na, tiyak na makikita niya ang kanyang panghihinayang na ekspresyon sa oras na iyon, siya ay nagsusumikap pa rin, natututo sa lahat ng tao sa paligid ko, at patuloy na hinahasa ang aking sarili. Ang kanyang cultivation base ay dumarami araw-araw. Sa loob ng 10 taon, unti-unti siyang lumaki mula sa isang ordinaryong dakilang espiritu na may kulang sa 3 singsing hanggang sa antas ng lakas na malapit sa title Daoluo. At ang kanyang martial soul ay lumipas muli ng paulit-ulit. Nagbago at naging isang hayop. Sa pagkakataong iyon, pinili niyang umatras. Napagpasyahan niya ang kanyang sarili at pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Sa kanya at sabihin sa kanya na siya ay naging isang malakas at ang hinaharap ay mas tiyak na magiging isang tao na nakatayo sa tuktok ng mundong ito. Ang maliit na batang lalaki sa oras na iyon ay walang masyadong pag-asa sa kanyang puso. Mayroon siyang higit pa, umaasa lamang na mahanap ang kanyang dignidad. Marahil dahil sa kanyang pagsusumikap, nakuha niya ang pagpapala ng langit. Ang pag-urong iyon ay naglagay sa kanya sa isang malalim na estado ng pagmumuni-muni. At ito ay isang mahabang malalim na pagmumuni-muni, tulad ng isang mahabang pagtulog. Nang magising siya mula sa pagkakatulog, nagulat ako nang makitang hindi lamang siya na-promote sa may titulong antas ng Daoluo, ngunit mayroon ding napakatibay na akumulasyon. Nang makuha niya ang kanyang ikasyam na espiritu, agad niyang naabot ang kanyang ikasyam na espiritu. Antas. Mula sa title Daoluo hanggang sa Super Daoluo, halos magdamag. Noong panahong iyon, siya na ang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon sa buong Monster Academy. Walang sinuman. Sa oras na ito, puno ng pagmamalaki ang mga mata ni Kilin Daoluo. Ang pagmamataas na ito ay pag-aari niya, at ito ang tagumpay na sa wakas ay nakuha niya pagkatapos ng hindi mabilang na pagsisikap. Proud siya sa sarili niya. Masaya siyang nagpaalam sa guro at nagpas siyang umuwi. Hinanap niya ang maliit na babae at bumalik din para makita ang kanyang pamilya. Bagamat pangit pa rin ang kanyang hitsura, noong mga oras na iyon, siya ay hinirang bilang guro ng Monster Academy. May mataas na katayuan sa lipunan. Ito ay may kita na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Higit 10 taon, bigla siyang namiss sa bahay at namiss ang kanyang ina. Ang kanyang ama ay namatay noong siya ay bata pa. Siya at ang kanyang ina ay umaasa sa isa't isa. Nang siya ay talagang umalis sa paglalakbay pabalik, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal sa kanyang ina. Ang kanyang pagkakasala. Nang siya ay puno ng kaliskis, ang kanyang ina ay nalaman na siya ay kumuha ng lason at pinagalitan siya, ngunit sa likod ng mga oras na iyon, siya ay may malalim na pag-aaway, sa totoo lang, mayroon akong isang malalim na pagkabigla. Naiintindihan ko, ang langit at ang iba pa ay tumagal ng higit sa 10 taon. Siya ay talagang isang hindi matapat na anak, at pinagsisisihan niya ito na pagkatapos bumalik sa oras na ito, dapat niyang hayaan ang kanyang ina na mamuhay ng maayos sa batang babae. Nang sa wakas ay umuwi na siya, nakaramdam ng kaba ang bata. Hindi niya alam kung hindi siya makikilala ng kanyang ina dahil sa matagal niyang pagkawala, lalo pa kung patatawarin siya ng kanyang ina. Gayunpaman, nang makita niya talaga ang kanyang ina, hindi niya inaasahan na naging ganito ang kanyang ina. Nagbago muli ang larawan, isang primitive room, isang sickbed, at isang matandang babae na nakahiga sa isang namamatay na taon. Ang nakakaloka pa ay wala siyang paa, malabnaw ang mukha, at kahit ang huling hininga niya ay natitira pa. Hindi na nagawang umiyak ni Kilin Daoluo sa oras na ito, nang makita ng maliit na bata ang kanyang ina, hindi na niya ito makita, nawala na ang kanyang mga paa, at ang huling hininga na lang ang natitira. Habang pinapanatili ang ganitong estado, nagpatuloy siya ng 3 beses.
Mga taon, para lamang magkaroon ng huling kislap ng pag-asa, umaasang makitang bumalik sa kanya ang kanyang anak, at sa wakas ay hinawakan ang mukha nito at pakinggan ang boses ng kanyang anak. Ma, alam mo ba? Alam mo ba kung paano at kung gaano ako nagsisi sa sandaling iyon? Kung may pagkakataon pa akong pumili, hinding-hindi na ako magkakagusto kahit kanino. Gusto lang kitang makasama. Nay, sa the most sorry person in this world is you. Sa pagsasalita tungkol dito, napaluhod si Kilindaw Luotangayo na parang tinutulak ang isang gintong bundok sa isang jade pillar, na nakasquat ang kanyang ulo sa isang direksyon. Hindi na napigilan ang mga luha ni Tang Wulan, at ang eksena bago pumanaw ang kanyang mga adoptive parents ay lumitaw sa kanyang isipan. Bumagsak ang mga luha, at mariin niyang ibinaling ang ulo, hindi nang ahas na tingnan muli ang eksena, baka makontrol niya ang sarili. Hindi mapigilan ang emosyon. Malaking bahagi na ng audience ang naibigay na ng kanyang kalungkutan sa oras na ito. Kapag bata pa ang isang bata, ang taong higit na pinagkakatiwalaan niya ay palaging ang ina, ngunit habang siya ay lumalaki, ang kanyang pagmamahal sa ina ay nababawasan, at unti-unti niyang binabaliwala ang nararamdaman ng ina. Gayunpaman, sa mundong ito, ang taong tunay na nagmamahal sa iyo ay palaging magiging iyong ina. Sa sandaling ito, nakikinig sa pahayag nitong Yu, halos lahat ay nag-iisip ng kanilang sariling ina, maging ang Emperor Dai Tianling, ang kanyang mga mata ay namumula sa sandaling ito. Sabi ni nanay, nakabalik ka na ba sa wakas? Pero, hindi ko na makita kung ano ang itsura mo ngayon. Tinanong siya ng batang lalaki kung ano ang problema sa kanyang mga paa. Ano ang problema sa kanyang mga mata? Ang malinaw na sinabi ng kanyang ina. Siya ay umiyak ng husto, at ang kanyang mga mata ay natural na bulag. Kung ang kanyang binti ay nabali, syempre, siya ay binugbog. Pero, kahit na ano, ayos lang kung bumalik siya. Tinanong ng maliit na bata ang kanyang ina kung sino ang pumutol sa kanyang binti, ngunit tumanggi ang ina na sabihin. Umaasa lamang siya na manatili siya sa kanyang tabi at hindi na umalis. Ang maliit na bata ay sumang-ayon na may luha. Kasama niya ang kanyang ina, ngunit ang kalusugan ng kanyang ina ay mas masama kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang pagbabalik ay natapos ang huling pagkahumaling sa puso ng kanyang ina. Pagkaraan ng 3 araw, namatay ang kanyang ina. Sa sandaling iyon, ang emosyon ng batang lalaki ay ganap na nasira at hindi na makontrol. Hindi niya maisip na siya ay bumalik para lamang makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Sa loob ng 3 araw na ito, sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi siya kailanman ginulo. Pinagalitan ko siya at binugbog dahil sa sobrang pagkalito niya. Hindi katumbas ng halaga na kumuha ng lason at hindi dapat magpakamatay sa loob ng maraming taon. Kapag ang kanyang anak na lalaki ay nangangailangan ng higit na atensyon, ngunit siya ang ibinayad ay ang halaga ng buhay. Ang ina ay inilibing, at ang maliit na batang lalaki ay desperado na para sa buhay. Siya ay nanatili sa silid na iyon ng 1 buong buwan, para lamang maprotektahan ang huling hininga ng kanyang ina. Paglipas ng 1 buwan, unti-unting natauhan ang kanyang isipan. Bigla niyang naalala ang mga binti ng kanyang ina. Ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina ay dahil nabali ang kanyang mga binti at hindi niya ito naalagaan sa tamang panahon. Nabulok ang kanyang dugo at namatay. At sinabi ng ina na naputol ang kanyang mga binti, ibig sabihin, kung may hindi nanakit sa kanyang ina, hindi siya mamamatay sa paghiga. Kaya, nagsimulang mag-imbestiga ang maliit na bata para malaman kung sino ang nanakit sa kanyang ina. Nang unti-unti siyang nakahanap ng mga pahiwatig mula sa kanyang mga kapitbahay at mga taong nakapaligid sa kanya, isang hindi kapani-paniwalang katotohanan ang bumungad sa kanya. Ang isa na nabalian ng mga binti ng kanyang ina ang mga tao ay talagang mga maliliit na batang babae na minahal niya ng gusto, at kahit na handang ibigay ang lahat para sa kanya. Ang totoo, pagkatapos ng pagkawala ng kanyang anak, alam ng ina na ang kanyang anak ay higit na nagugustuhan sa kanya, kaya patuloy niya itong hinahanap, umaasang makuha ang kinaroroonan ng kanyang anak. Natatakot ako na baka matagal nang namatay ang kanyang ina, at imposibleng hintayin siyang bumalik. Hindi akalain ng batang lalaki na magdurusa ng ganito ang kanyang ina. Hindi katakataka na ayaw niyang sabihin sa sarili. Ayaw niyang maramdaman ng batang lalaki na siya ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kung sa simula ay hindi mo nagustuhan, walang kasunod na kapahamakan. Kung hindi dahil sa iyong paglisan, baka walang mangyari. Habang desperado na mabuhay, puno ng puot ang kanyang puso. Nahanap din niya ang lalaking napangasawa ng mayayaman. Little girl. Ang maliit na batang babae ay may asawa at may mga anak, at may 7 o 8 taong gulang na anak na lalaki. Nang makita niyang muli ang batang lalaki, siya ay walang pakialam. Sinabi na lang niyang umalis siya para hindi niya matakot ang kanyang mga anak. Ang batang lalaki nakakatanong ko lang sa kanya, isa kang ina, paano ang aking ina? Bakit mo siya sinaktan in the first place? Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang malamig na sinabi ng batang babae, na ang iyong ina ay hindi patay. Akala ko ay matagal na siyang namatay. Isa rin siyang masungit na aso tulad mo. Kaya't naputol ang kanyang mga binti, iligtas ang gulo. Bilang isang lalaki, kaharap ang kalaban na pumatay sa kanyang ina. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Sa wakas ay ipinakita niya sa maliit na babae na siya ay isa ng super Daoluo. Kaya lang kahit gaano pa siya nagtanim sa nakaraan. Kapag siya ay nagsumikap,
hindi niya akalain na kapag ipinakita niya ang kanyang pagtatanim sa batang ito, ito ay para sa paghihiganti. Naiwan sa tabi ang anak ng batang babae, pinatay niya, pinutol din niya ang kanyang binti, at naiiyak na tanong sa kanya, nang hindi nagsisisi. Pero hindi raw niya pinagsisihan ito, kahit ang batang lalaki ay naging mas malakas. Isa pa rin siyang pangit na baliw na aso. Wala na ang batang lalaki. Hindi niya pinatay, dahil kung tutuusin, hindi niya binitay ang kanyang ina ng mga panahong iyon. Kaya lang, marahil dahil sa kanyang sariling pag-aalaga, ang swerte ng batang babae ay hindi napakabuti. Bago ang isang tao ay sumaklolo, siya ay nawalan ng labis na dugo at namatay. Sa tabi niya, ang kanyang anak ay nasaksihan ng lahat. Oo, ito ang katotohanan. Ang katotohanan ay lampas sa imahinasyon ng lahat. Ang mga napupuot at nagalit kay Qilin Daoluo noon, sa mga oras na ito ay naramdaman na lamang nila na may nakasakal sa kanilang lalamunan. Itulak ang iyong sarili at palitan ang iyong sarili sa kanila. Kung makatagpo ka ng ganitong sitwasyon, kaya mo bang tiisin ito? Hindi ka ba pwedeng maghayganti? Huminga ng malalim si Tung Yu, ang maliit na bata ay sumuko sa malabong paraan. Ayaw niyang mapahiya ang kanyang akademya at ang guro. Noong mga panahong iyon, hindi na siya mahal. Sa mundong ito, wala nang makakapagpaibig sa kanya. Gusto lang niyang iwanan ang madumi, kahit kulay abong mundo para sa kanya. Ang lahat ng nakaraan ay parang ulap ng usok. Isinantibi na niya ang kanyang buhay at kamatayan. Ayaw niyang ipaliwanag ang anuman, at mayroon din siyang matinding pagsisisi sa kanyang puso. Isa siyang anak na nawalan ng ina, ngunit hinayaan niyang mawalan ng ina ang isa pang anak dahil sa kanya. Ang ina ang nagpaligaw sa kanya sa ilalim ng patuto ng batang iyon. Para sa batang iyon, siya rin ay pumatay sa kanyang ina at kaaway. Isang kamatayan lang ang gusto niya, isang kamatayan 100, at least hindi na niya kailangang tiisin ang paghihirap ng tao, basta't lumayo siya sa mundong ito, babalik sa kawalan ng lahat. Nandito na ang guro. Ang proteksyon ng guro ang nagbigay daan sa kanya upang mabuhay. Ang battle armor na umabot sa 3 karakter na estado ay inalis, at bumalik siya sa akademya. Nabuhay siya ng isang buhay na nakakulong. Sa totoo lang, ayaw na niyang mabuhay. Dahil wala nang saysay sa kanya ang mabuhay. Ngunit nang unti-unti niyang nabawi ang kanyang isipan, nalaman niya na natupad pa rin niya ang dalawa. Naalala ng batang babae noong bata pa siya na magkakaroon siya ng hinaharap. Ang kanyang kasintahan ay ang lalaking nakatayo sa pinakamataas na punto sa mundo, kahit na siya ay patay na, kailangan niyang patunayan sa kanya na ang kanyang orihinal na pinili ay mali at na kaya niyang gawin iyon, sa wakas ay nagtagumpay siya. Ngayon, nakatayo siya rito. Noong una ay umaasa siyang magagawa niya ang isang bagay para sa kanyang bansa, ngunit sa kasamaang palad, sa wakas ay nabigo siya. Dahil ngayon ay mayroon pa siyang mas mahalagang nais na tapusin. Iyon ay, pagbabayad sala. Yung bata, hindi ko alam kung pinapanood mo itong desisyon ng 5 gods, dapat nasa 30 ka na ngayon. Oo, pinatay ko ang nanay mo. Kasalanan ko ito. Ako ang magbabayad sala para sa iyo. Ngayong araw, mamamatay ang iyong kaaway na pumapatay ng ina. Sana ay mapabayaan mo ang lahat ng nasa puso mo. At para tabyusan ang iyong mga kasalanan, iiwan ko ang iyong mga pinakamagagandang bagay sa buhay ko. Sakit sa paglipas ng mga taon. Habang nagsasalita, ibinuka ni Tung Yu ang kanyang bibig, at bumulaga ang isang ulap ng makulay na liwanag. Ito ay isang makulay na butil na naging pulang ilaw at lumipad patungo sa kabaitan. Nagtaas ng kamay si Grace para kunin, at biglang yumaman ang ekspresyon ng mukha niya. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay sobrang pangit, ang 5 elements Qilin bead ay nakatuon sa pagkakaroon ng lahat ng asensya nitong title Daoluo na Nagel Inang sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Ito ay dahil mismo sa 5 elementong unicorn bead na ipinakita ni Qilin Daoluo Tanggayo ngayon na wala ito sa antas ng isang super Daoluo, at hindi nito mapipigilan ang pag-atake ni Tang Wulan sa huling sandali. Guro, pasensya na. Ang dahilan kung bakit kailangan ko ang pagkakataong ito ngayon ay para sabihin sa lahat ng tao sa imperyo na hindi ako saklaw ng akademya. Sabihin sa lahat ang katotohanan tungkol sa mga katotohanan. Hindi ko madumisan ang akademya dahil sa akin. Pagkatapos ng 27 taon, nais ko. Tapos na, para tabyusan ang mga krimeng nagawa, at hugasan muli ang mga batik sa buhay nitong. Pagkasabi nito, naupo siya ng nakakrus, at ang mapangwasak na liwanag sa kanyang katawan ay biglang nagtagpo, at walang hininga. Ang ikatlong laban ng 5 Diyos, ang labanan ng mga kasanayan sa kaluluwa. Nanalo si Tang Wulan, namatay ang kalaban, si Qilin Daoluo Tanggayo. Nagulat ang buong bansa. Kung ito ay 3 panalo sa 5 round, si Tang Wulan ay nanalo sa huling tagumpay sa paghaharap ng 5 Diyos, at nabigla ang lahat at natalo ang buong Star Luo Empire. Gayunpaman, ang 5 Diyos ay dapat manalo ng 5 laro, ngunit sa puso ng mga disipulo ng Tang Sect, sa oras na ito ang kanilang Sect Master ay hindi na magagapit. Paano kung ang Star Luo Empire ang manalo sa susunod na 2 laro? Gayunpaman, pagkatapos ng ikatlong laro, walang nakapag-cheer, at ang emosyon ng lahat ay labis na nabigla. Hindi maisip na ang isang extreme Daoluo ay nakatagpo ng gayong engkwentro at umalis sa mundo sa ganoong paraan. Ito ay hindi kapanipaniwala. Lahat ng bagay sa mundo ay tila may kalooban ng Diyos sa isang inumin at isang halik.
Ipinagkaloob ng Diyos ang talento sa martial arts ni Qilin Daoluo para sa mutation, ngunit nagdala ito sa kanya ng isang kalunos-lunos na pagtatapos. Ito ay tiyak na nauugnay sa ang katunayan na siya ay naging sukdulan dahil siya ay nagdusa ng masyadong maraming mga suntok sa panahon ng kanyang psikolohikal na paglago, ngunit sa parehong oras, ito rin. Naglabas si Dai Tianling ng isang serye ng mga kautusan noong gabing iyon upang palakasin ang pagtatayo ng sistemang legal ng imperial. Ang mga bagay na tulad ng ina ni Tung Yu ay dapat na alisin hanggat maaari. Si Tung Yu ay pinangalan ng Honorary Master ng Imperial Worship Hall, at ang orihinal na paglilitis laban sa kanya ay binawi upang linisin ang kanyang pangalan. Pagkatapos ng lahat, siya ay patay na, at nabayaran na niya ang kanyang mga krimen, ngunit sa parehong oras, siya ang dating Ultimate Daoluo ng Xingluo Empire. Hindi niya hinayaang ikahiya ito ng Monster Academy. Ang pagkamatay ng isang Ultimate Daoluo ay nagpalungkot sa buong bansa. Ang sigasig na dala ng labanan ng limang Diyos ay napigilan sa ikatlong araw na ito. Tangsek Xingluo Empire Headquarters. Itinulak ni Tang Wulan ang pinto at lumabas sa koridor. Sa oras na ito, lumubog ang gabi at ang langit ay puno ng mga bituin. Ang mga bituin ay kumikinang sa pamamagitan ng mga tagaytay ng bintana na may mahinang kinang. Maraming tao ang naghihintay sa koridor, at ang pinakakapansin-pansin ay si NC, ang Holy Dragon Daoluo, ang Dean ng Monster Academy, at ang Ultimate Daoluo, na kilala bilang numero 1 tao sa Xingluo Continent. Ano ang sitwasyon? Nang makita si Tang Wulan na papalabas, agad na humakbang pasulong si NC at nag-aalalang nagtanong. Ito ay nasa ilalim ng kontrol. Ang kanyang sigla ay napakalakas. Ang aking kadugo ay kabilang din sa antas ng mga banal na hayop. Sa wakas ay nahugasan na nito ang lahat ng mapangwasak na kapangyarihan para sa kanya. Sa bandang huli, ito ay nakasalalay sa kanyang sariling sigla upang makabawi. Kung siya ay hindi isang limitasyon Daoluo, kahit na dumating ang isang tunay na Diyos, natatakot ako na hindi niya mailigtas ang kanyang buhay. Huminga ng mahabang hininga si NC at tumingin kay Tang Wulan ng masalimuot na tingin, salamat. Hindi ko inaasahan na mangyayari ang ganoong bagay. Hindi ko alam na aabot sa ganito kasukdulan ang batang ito. Sinabi ni Tang Wulan, ang sakit sa puso ay nangangailangan ng gamot sa puso. Sa palagay ko kailangan muna nating hanapin ang batang iniwan ng kanyang kasintahan. Sa ganitong paraan lamang natin malulutas ang kanyang sakit sa puso. Kung hindi, maaari niyang i-condensed muli ang Qilin Pearl. Sinabi ng Her Majesty the Holy Spirit na kung magkakaroon muli ng ganoong oras, wala na siyang paraan. Ang Qilin Pearl na ito ay nagtitipon ng kanyang sariling diwa, kung ito ay talagang walang silbi upang ibigay ito sa ordinaryong tao. Direkta. Mapait na napangiti si NC, masyadong persigido ang ugali ng bata, at may pinadala ako para hanapin ito. Pero, lumipat daw ang pamilya noon sa Daoluo Continent. Hindi madaling makabalik ng balita. Eto na, related din ito sa akin. I know the truth about this matter. I was afraid that he would go to extreme for the family, so I evaluated the family the Daoluo Continent and stay away from Xingluo, but later on, madaming bagay ang mali sa totoo lang. After my investigation, the reason why the girl had a painful assassin was also of her own emotional fluctuations. Katatapos lang ng asawa, namatay na naman sitong ang nanay ni Tanggayo ay inayos ng dalaga, at mabait pa rin siya kung tutuusin. Ang pagbali sa binti ng ina ni Tongyu ay talagang isang malaking pagkakamali, ngunit ang buhay ay hindi dapat sirain. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, ang lahat ay hindi permanente, at ang mga inhustisya ay iniuulat. Gayunpaman, pagkatapos ng panahong ito, naniniwala ako na magkakaroon ng epiphany si Qilin Daoluo. Huwag ka nang mahuhumaling dito. Sa palagay ko ay dapat mong sabihin sa kanya ang lahat ng mga bagay na ito, at hintayin siya. Ang cultivation base ay may napakaraming enerhiya, walang anumang bagay na hindi maaaring tanggapin. Bahagyang tumango, kung kaya niyang lampasan ang mga paghihirap sa pagkakataong ito, tiyak na sasabihin ko sa kanya. Tangsek Master, maraming salamat sa iyong kabutihang loob. Sa totoo lang, ang desisyon ng Five Gods ay isang bagay na ginawa ng imperyo. Ngayon, ipagpaliban ba natin ang ika-4 na laro bukas ng isang araw? Masyado kang pagod ngayon. Ngumiti si Tang Wulan at umiling, wala lang, isa rin itong ehersisyo para sa akin. Inaasahan kong makaharap ka sa huling laban. Karangalan ko na makalaban ng isang extreme Daoluo at makabunggo ng todo. Oo. Para sa akin, hindi naman kakilakilabot ang pagkatalo, umaasa lang akong may makuha ako sa laban. Magiliw siyang sinulyapan ng malalim at bumantong hininga sa kanyang puso. Kung ikukumpara sa Shrek Academy at Tangsek, mas maingay pa rin ang Monster Academy kung tutuusin. Tanging ang background ng Shrek Academy at Tangsek lamang ang makakapaglinang ng walang katulad na talento gaya ni Tang Wulan. Ngayon, pagkatapos ng paghuhukom ng limang Diyos, habang ang buong bansa ay nagulat, si Tang Wulan ay nagdala ng Holy Spirit Daoluo. Sa buong Star Luo Empire, o sa buong Star Daoluo, sa mga tuntunin ng pagtrato, walang sinuman ang maihahambing kay Spirit Daoluo. Agad na pinigilan ng banal na espiritong si Daoluo ang espirito na malapit nang maalis ni Qilin Daoluo, kinokontrol ito sa kanyang katawan, at pagkatapos ay dinala siya pabalik sa Tangsek para gamutin.
Limitahan ng sariling sigla ni Dao Luo ay napakalakas, kahit patay na ito, hindi ganoon kadali. Higit pa rito, si Tong Yu ay isa pa ring pangunahing tao sa Ultimate Dao Luo kung tutuusin, ngunit siya ay mga 70 taong gulang. Ito ang panahon kung kailan ang sigla ay pinakamalakas. Binawi din ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamay sa huling sandali, at hindi hinayaang ganap na pumutok ang kanyang mapanirang aura. Sa wakas, sa huling sandali, nabawi ang buhay ng kilin Dao Luo. Siyempre, ang mahimalang 5-element unicorn bead ay muling nagsama pabalik sa katawan ng kilin Dao Luo. Sa wakas, ang limit Dao Luo na ito, na nag-iisa sa buong buhay niya, ay namatay nang wala ito. Gayunpaman, kahit si Tang Wulan ay hindi masabi kung ito ay mabuti o masama para sa kanya. Si Yali ay humiram ng isang patak ng dugo ni Tang Wulan upang pukawin ang dugo ng sariling unicorn beast ni Kilin Dao Luo Tangyo, at ngayon ay pumasok na siya sa isang self-healing state. Kung ito ay ganap na makakabawi ay depende sa mga susunod na araw. Miansaya, hayaan mo muna akong magpaalam, at maghanda para sa laro bukas. Pagkatapos magpaalam kay NC, bumalik si Tang Wulan sa kanyang silid. Medyo maikli lang ang oras. Para sa kanya, ang gabing ito ay malinaw na hindi sapat para matuno at masipsip ang mga nakuha mula sa labanan kay Kilin Dao Luo. Ang pangunahing prioridad ay ang ibalik ang kanyang sariling estado sa pinakamahusay, at bukas ay magkakaroon siya ng ika-4 na labanan ng 5 Diyos. Ang desisyon ng 5 Diyos ay lumampas sa pangatlo, at ang isa na nakakuha ng pinakamaraming ay ang ngayon. Kahit na ang cultivation base ni Tong Yu ay ibinaba dahil sa Kilin Orb, ang kanyang paningin at karanasan sa pakikipaglaban, kasama ang paggamit at karanasan ng kapangyarihan ng espiritu, ay nasa limitasyon ng antas ng Dao Luo. Kung hindi, sa kasalukuyang aktwal na kapangyarihang panlaban ni Tang Wulan, maaaring hindi niya kayang lumaban ng husto kung papalitan niya ang isang Spirit Master na ang antas ng cultivation ay hindi mas mataas kaysa sa Super Dao Luo. Tumagal ng halos 1 oras ang labanan, at pinag-isipan din niya, at sa huli ay pagod na pagod siya. Noon lamang nanalo ang Kilin Dao Luo nang mahina ang lakas ng kahalili ni Kilin Dao Luo. Sa katunayan, ito ay talagang swerte. Kung ang Kilin Dao Luo sa isang kumpletong estado ay papalitan, hindi bababa sa kasalukuyang Tang Wulan ay walang pagkakataon, at ang kanyang paglilinang ay direktang madudurog. Walang salita para sa isang gabi, walang pag-aalala si Xing Luo. Tungkol sa labanan kahapon, ito ang naging pinakamasigasig na paksa ng talakayan sa mga tao. Ang pangalang Kilin Dao Luo Tangyo ay kumalat din sa buong Star Luo Empire. Hindi siya isang bayani, ngunit hindi rin siya dapat maging isang makasalanan. Maraming bagay ang nangyayari sa maling lugar. Ang kanyang huling mga pahayag ay halos nakakuha ng simpatiya ng higit sa 70% ng mga tao. Sa makatuwid, ang amnestya ng imperyo para sa kanya ay karaniwang suportado ng mga tao. Nang unti-unting huminahon ang kalooban ng lahat, bigla silang may napagtanto. Ang 5 Diyos ng Tang Sect na mapagpasyahan laban sa Star Luo Empire ay nasa kalagitnaan na. At hanggang ngayon, si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect, ay nanalo. Walang alinlangan, hindi ipinakita ni Kilin Dao Luo ang pagiging epektibo ng labanan ng totoong limitasyon sa antas ng Dao Luo sa unang labanan kahapon. Pero kahit na ganoon, alam ng lahat ng nakapanood ng laban na iyon kung gaano ito kahigpit na kompetisyon. At ito ang ganitong uri ng labanan na sa wakas ay natalo ni Tang Wulan si Kilin Dao Luo sa edad na 20-something. Kahit papaano manalo ka, at least, ganyan ang resulta. Ibig sabihin, nanalo ang Tang Sect. 3 sunod-sunod na panalo. Sino ang makakaisip nito ng maaga? Kaya naman, nang makarecover si Dai Tianling mula sa insidente sa Tangyo, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Sa katunayan, ang Tang Sect ay hindi na magagapi. Dahil dito, medyo napahiya siya bilang imperial na emperador. Dahil sa kanyang kwento, mas alam ng mga tao sa Star Luo Empire ang pangalan ni Tong Yu, ngunit ang pangalang Tang Wulan ay naging isang pambahay na pangalan sa loob lamang ng ilang araw. Bukod dito, dumami din ng gusto ang kanyang mga taga-suporta. Mas gusto ng mga tao ang mga nanalo kaysa sa mga natalo. Ang 3 magkakasunod na tagumpay ni Tang Wulan ay lubos na nagpakilos sa hangarin ng mga tao para sa mga bayani. Napakabata at napakalakas ng Tang Sect Master na ito, isa lang siyang modelo ng pagiging matangkad, gwapo at mayaman. Hindi, upang maging tumpak, ang kayamanan ay hindi na kailangang isaalang-alang. Bilang Sect Master ng Tang Sect, masasabing isa siyang mayaman at kaaway na bansa. Ang kanyang gwapong hitsura, maaraw na ugali, at malakas na lakas ay napakalakas para sa mga babae. At ito ay hindi lamang mga batang babae, ngunit lahat ng mga pangkat ng edad. Para sa mga kabataan, ang gayong malakas na tao ay isang simpleng idolo sa buhay. Sa makatuwid, pagkatapos na huminahon ang mga tao, pagkatapos ng pagsisiyasat, nalaman ni Dai Tianling na sa lahat ng na-replay na Soul Guide na mga video, ang pinaka-on-demand ay hindi ang huling eksena bago mamatay si Tangyo, ngunit ang pakikinig sa kwento ni Tangyo. Napaiyak si Tang Wulan. May mga fans na nasumisigaw, kahit umiiyak sila, ang Tang Sect Master ay napakagwapo at mapilit. May video capture din na sa mga stand, may hawak na banner tulad ni Tang Wulan, isang henerasyon ng lalaking Diyos. Kung magpapatuloy ito, kung papayagan siyang manalo sa susunod na laro,
natatakot ako na ang impluwensya ng sarili niyang imperial na emperador ay malapit ng mas mababa sa kanya. Tangwulan itong batang ito. Ang kaisipan ni Dai Tianling kay Tangwulan ay medyo kakaiba, o mas komplikado. Para sa ipinakitang lakas ni Tangwulan, humanga siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi maisip na kayang gawin ito ng isang binata sa edad na 20s. Ngunit dahil dito, medyo naiinggit siya sa Tang sect. Si Tangwulan ay ganito na ngayon, kaya, sa loob ng ilang dekada, siya ay magiging numero 1 tao sa mundo halos malapit na. Bilang karagdagan sa pagkakakilanlan ng Tang Sect Sect Master, mayroon din siyang pagkakakilanlan ng Sea God Pavilion Master ng Shrek Academy. Kung siya ang magiging numero 1 tao sa mundo, hindi magiging problema ang muling pagtatayo ng Shrek Academy sa hinaharap. Sa dalawang pagkakakilanlan na ito, halos imposible para sa kanya na sumali sa Star Luo Empire. Unless may mas malalim na relasyon. Dahil dito, walang kamalay-malay na naisip ni Dai Tianling ang kanyang anak na babae, at naisip pa niya sa kanyang puso na kung ang kanyang anak na babae ay maaaring magsimula ng maaga at alisin ang batang ito ng mas maaga, wala nang mga problema ngayon. Marahil, ang maliit na bagay na sinabi ng aking anak na babae noon, hindi ba imposibleng isipin ito? Nang nasa isip pa lang niya ang ideyang ito, hindi na niya hinintay na sampilan ang sarili. Paano magiging bata ang isang Mar-Angel na prinsesa ng imperial? Hindi, sa anumang kaso, kailangan mo munang bigyan ng espiritu ni Tangwulan, kung hindi, ang kanyang limelight ay magiging masyadong malakas. Kapag nakikipagtulungan sa Tang Sect sa hinaharap, ang imperyo ay mas magiging mahirap. Ang prinsipyong ito ay masyadong simple. Paano kung ang mga taong ipinadala upang makipag-ayos sa ngalan ng Star Luo Empire ay pawang mga tagahanga ng Tangwulan? Halos maging national idol na ang batang ito sa loob ng ilang araw. Tungkol sa komplikadong pag-iisip ni Tangwulan, hindi lang siya, kundi pati na rin ang maraming tao kabilang sina NC, Zhang Geyang, at maging si Smilang Daoluo. Walang alinlangan na sa maikling 10 araw na ito, mula noong dumating si Tangwu Afterlin sa Star Luo Empire, kinuha niya ang pinakamaikling oras upang tumayong matatag at tunay na sinabi sa mundo na maaari niyang kumatawan sa Tang Sect. Ang impluwensya ng 5 Diyos ay tiyak na hindi lamang sa Star Luo Empire, ngunit mayroon ding epekto sa Daoluo Federation at Daoling Empire. Ngayon ay nagpakita na si Tangwulan sa harap ng publiko ng walang pag-aalinlangan. Tulad ng sinabi ng banal na espiritu na si Daoluo, oras na para siya ay tumayo at maghanda para sa hinaharap na pag-akyat upang sumigaw. Daoluo Federation, ang punong tanggapan ng Spirit Transmission Tower. Umupo si Chenggu Dongfeng sa pangunahing upuan, ang kanyang mukha ay parang tubig. How is the crisis public relations doing? May kalokohan pa ba mula sa media? Tanong niya sa malalim na boses. Magalang na sinabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa likod ng meeting room, we basically control all the mainstream media. It's just that ang dating opens iba ng Tang Sect ay masyadong mabangis, at hindi namin inaasahan na ang kanilang penetration sa media ay magiging napakalakas. Ngayon, marami pa ring hindi kanais-nais na komento mula sa mga tao sa amin. Ang bagay na ito. Okay. Pinutol siya ni Chenggu Dongfeng. Kamakailan, nakaramdam siya ng kaunting pagkasunog. Bagamat makapangyarihan na ngayon ang Chuanling Pagoda, marami na rin siyang kakampi. Higit sa lahat, ang Holy Spirit Sect ay nagdulot ng ilang malalaking sakuna sa Daoluo Federation dati. Ang pinakamalaking aksidente ay ang pagkasira ng buong Shrek City, at pagkatapos ay Heaven Dao City. Maraming pag-atake ng terorista. Para sa banal na espiritu, ang mga tao ay ganap na napupuot dito. Ang pinakamalupit na bagay tungkol sa Tang Sect ay nakakuha sila ng maraming ebidensya mula sa Daoling Empire dahil sa kanilang malapit na pakikipagtulungan sa Daoling Empire. Ang ebidensya na nahukay mula sa ilalim ng lupa ng Chuanling Tower ay nalantad sa pamamagitan ng media sa unang pagkakataon. Nalantad pa ito sa Star Battle Net sa loob ng isang araw bago hinarap ng Spirit Spread ang pagoda. Sa makatuwid, ang buong Federation, kabilang ang bahay at ilang mga kaalyado sa Spirit Tower, lahat ay nagtanong sa kanila. Anuman ang uri ng pakikipagtulungan, ang pagkakaroon ng ganap na kontrabida ng Holy Spirit Church ay imposibleng tanggapin ng sinumang kaalyado. Sa makatuwid, kahit na may katayuan ang walang hanggang Dongfeng sa Federation, kamakailan ay nakaramdam ito ng kaunting pagkasunog. Pero kahit anong mangyari, kailangan niyang harapin ang mga bagay na ito. Ngayon lang yata lumalawak ang sitwasyon. Ang gabay ng publiko at media ng Tang Sect sa bagay na ito ay halos lahat ng dako. Kasama si Chenggu Dongfeng mismo ay pabaya dahil ang Tang Sect ay nagkontrata at pagkatapos ay unti-unting lumipat sa ilalim ng lupa. Napakahina ng boses kaya hindi pinansin ng maraming tao ang impluwensya ng unang sekta ng kontinente. Nang makuha ng Tang Sect ang ebidensya at nagsimulang mag-counter-attack, nagulat siya sa Spirit Tower. Kung pag-uusapan, ito ang kontribusyon ni Tangwulan. Ang dahilan ay napakasimple. Noong una, nag-transform siya sa isang Blood Dragon at sinira ang punong tanggapan ng Spirit Chuan Pagoda. Sinira rin ito ang remote communication system sa headquarters. Sa Daoling Empire, wala talagang maraming device na maaaring makipag-ugnayan ng malayuan sa buong kontinente.
Sa oras na sinubukan ng mga tao ng spiritual pagoda na gawin ito, 3 araw na ang lumipas. Sa 3 araw na ito, nakakuha na ng sapat na ebidensya ang Tang sect at ibinalik ito. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit napaka-passive ng spirit transfer ang pagoda ngayon. Si Chenggu Dongfeng ay personal na humarap, nagsagawa ng ilang krisis sa pampublikong relasyon, at lihim na gumamit ng maraming kaiyahiyang paraan upang atubiling sugpuin ang bagay na ito. Gayunpaman, sa loob lamang ng 1 buwan, ang prestihiyo ng Spirit Pagoda ay lubhang nabawasan at ang mga pagkalugi ay mabigat. Ngunit ang Tang sect ay may posibilidad na muling mabuhay. Nasa kalsada na naman sa publiko. Sa mas marami sa oras na ito, mas mababa ang pangangahas ng Spiritual Pagoda na gawin ang anumang bagay sa Tang sect, upang hindi mawala ang populasyon. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal, dumating ang balita mula sa Star Luo Empire na si Tang Wulan, ang bagong pinuno ng Tang sect, ay nasa Star Luo Empire sa ngayon. Higit pa rito, nagkaroon ng friendly match sa Star Luo Empire. Nang bumalik ang balita ay nakahinga ng maluwag si Chenggu Dongfeng, at nagmamadaling ginamit ang media na nasa ilalim ng kanyang kontrol upang ipahayag ang malapit na ugnayan sa pagitan ng Tang sect at ng Xingluo Empire, ihiwalay ang federasyon, itanim ang pagmamataas at ipalaganap ang Spirit Tower, at magkaroon ng lihim na motibo. Ang tore ng paghahatid ng espiritu na nakahinga ng maluwag ay parang isang baliw na aso na nag-uudyok sa lahat ng dako. Sa ilang sandali, labis ding naapektuhan ang Tang sect. Upang mapatunayan ang pagiging tunay ng bagay na ito, ibinalik pa ng Spirit Spreading Pagoda ang game video ng 5 Gods of the Star Luo Empire at ipinalabas ito sa istasyon ng TV. Ang hindi inaasahan ng walang hanggang hangin ay nang matapos ang video ng 2 laro, ang pagsalungat sa Tang sect ay nabawasan ng gusto, at marami pang ang boses na sumusuporta sa Tang sect sa mga tao. Dahil ang paraan ng pagtugon ng Tang sect ay napakasimple, ipinahayag lamang nito sa labas na ito ay isang talakayan sa pagitan ng Tang sect at ng Xingluo Empire. Inilarawan din niya ang kahulugan ng 5 Diyos ng detalyado, na sinasabi na ang Tang sect ay kumakatawan sa Star Luo Empire na hahamunin ng Dao Luo Federation. Ang negosyo ng Tang sect ay kumakalat sa 3 kontinente, at gayon din ang Spiritual Pagoda. Ang bagong Tang sect master ay nagtungo upang siyasatin ang sangay ng Star Luo Empire. Ano ang mali dito? Hindi kaya nakapunta si Dongfeng sa Xingluo Empire. Matapos magsimula ang digmaan ng mga salita, ang video ay na-i-broadcast. Pagkatapos ay nagbago ang estilo ng pagpipinta ng Tang sect, at agad na binago ang paraan ng propaganda, inilagay ang kaluwalhatian ng Federation sa entablado. Nanalo si Tang Wulan ng 2 magkasunod na laro sa 5 Diyos na labanan, nakatumbas ng isang kaaway na bansa. Bagamat hindi hinahangaan ng Dao Luo Federation ang individual na kabayanihan gaya ng Star Luo Empire, para sa mga ordinaryong tao, ang malakas ay kagalang-galang pa rin. Nang mapanood nila ang pagtalo ni Tang Wulan sa kalaban sa isang malupit na poster. At ang ikalawang labanan ay nang ang representante na may-ari ng tore ng Spirit Pagoda ay naglaro sa ngalan ng Star Luo Empire. Biglang nagbago ang balanse ng opinyon ng publiko. Nag-set up lang si Chenggu Dongfeng ng isang gawain para i-play ang video ng 5 Gods, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Zhang Geang sa ngalan ng Star Luo Empire sa ikalawang laro. Kaya, nang malaman niya, na-broadcast na ang video. Sa ilang sandali, ang Spirit Spreading Pagoda ay parang pinigan niya ang isang malaking bibig ng mabangis. Tinuyapan ng Tang sect ang Spirit Spreading Pagoda. Sa anumang kaso, ang ating Tang sect ay nagsasarili upang labanan ang Star Luo Empire, ngunit ang iyong Spirit Spreading Pagoda ay naging kinatawan ng Star Luo Empire Imperial Family. Ano pa bang masasabi? Bakit mo sinasabi na gagawa tayo ng kalaban? Paano naman kayo? Ang higit na naging panganib kay Chen Gudong ay naglaro si Zhang Geang sa ngalan ng Star Luo Empire, at natalo pa. Kumakatawan sa Star Luo Empire sa labanan, masasabi rin na pagkatapos sa lakayin ng Tang sect ang sangay ng Spirit Tower Daoling Empire, ang dalawang panig ay hindi magkatugma sa isa't isa. Gayunpaman, napakahiyang matalo sa laro. Maging ang kaluluwa ay naghimagsik. Si Zhang Geang ay isang level 98 Super Dao Luo. Si Tang Wulan ay nasa 20s lamang, kaya bakit siya natalo? Ang binatang ito ay pumasok sa paningin ni Chenggu Dongfeng sa unang pagkakataon, ngunit si Chenggu Dongfeng ay labis na nagalit at nagulat sa parehong oras. Ang pangalang Tang Wulan ay mabilis na nakilala sa buong Federation, at ang 2 tagumpay ng 5 Gods, decision ay naging dahilan upang tahimik na dumami ang mga taga-suporta ng Tang sect. Siyempre, hindi maliit ang mga boses na sumasalungat sa Tang sect. Pagkatapos ng lahat, ito ang panahon kung kailan naghahanda ang Federation na gumamit ng mga tropa laban kina Xingluo at Daoling. Gayunpaman, winasak muna ng Tang sect ang Spirit Spreading Pagoda branch sa Daoling Empire, at personal na dumating ang sect master sa Star Luo Empire. Para sabihing wala dito, parang hindi makatotohanan. Sa makatuwid, ang Chuanling Pagoda at Tang sect ay kasalukuyang nasa maraming problema, at lahat sila ay tinanong ng Parliament. Gumagamit din ang magkabilang panig ng iba't ibang paraan upang harapin ang krisis na ito. Kahit papaano sa ibabaw, hindi ito nakakalimutan ng Tang sect. Hindi mo ba nakita ang impormasyon tungkol kay Tang Wulan? Tanong ni Leng Yaozo na nasa tabi ni Chenggu Dongfeng Siyang. Sumulyap si Leng Yaozo sa kanya, check. What can I check?
The information of this young man is actually in our database. It's just not too detailed. He is as old as Guyana. Even the same classmates. They grew up together. Shrek Academy is the leader of the 7 Shrek monsters. Alam mo na ang mga balitang ito. As for more things about him, it's unknowable now. Lalo na nitong mga nakaraang taon, pagkatapos bambahin ang Shrek City, saan siya nagpunta, ano ang ginawa niya, at kung bakit siya lumaki ng napakabilis at naging master ng Tang Sect. Wala akong ibang impormasyon. Kahit na investigasyon iyon, natatakot ako. Hindi ko mahanap. Sumulyap si Chenggu Dongfeng kay Leng Yaozo at naramdaman ang kawalang kasiyahan sa kanyang tono. Biglang may pumasok sa isip niya, sabi mo, magkaklase si Guyana at itong Tang Wulan na ito. Ngayon ay nasa Xingluo na siya. Empire. Mas alam ba niya ang tungkol kay Tang Wulan? I-connect ako sa malayong komunikasyon ni Xingluo, at gusto kong makausap ang spiritual envoy ni Guyana. Bilang master ng Spirit Spreading Pagoda, ang mga salita ng walang hanggang Dongfeng ay mga utos. Ang oras ay hindi mahaba, at ang malayong komunikasyon ay konektado. Tower Master, hinahanap mo ako. Dumating si Guyana sa isang kaaya-aya at mahinahong boses. Nang marinig ang kanyang boses, halatang mas maganda ang mukha ni Chenggu Dongfeng. Nana, nos-anay ka pa ba dyan? Ito ay isang conference room, at ang mga taong naruroon ay pawang mula sa tuktok ng Spirit Pagoda. Talagang bihira sa kanila ang maamo at masayahing tingin ni Chenggu Dongfeng. Naunawaan nilang lahat na ito ang sinasabi ni Chenggu Dongfeng sa kanila kung gaano kahalaga si Guyana sa kanyang puso. Tunay ngang isang alamat ang envoy na ito ng paglipat ng espiritu, hindi lamang may sariling matibay na base ng paglilinang, mula nang sumali siya sa pagoda ng paglipat ng espiritu, sa loob lamang ng ilang taon, malaki ang naitulong ng kanyang pamilya sa paglipat ng pagoda ng espiritu. Ito ay isang misteryoso at sinaunang pamilya. Ito ay sa kanilang tulong na ang Spirit Spreading Pagoda ay maaaring pag-aralan ang paraan ng paggawa ng mga itim na kaluluwa, at ito ay maaaring kumpletuhin na may maraming mga pagtitipid sa gastos, upang ang Espiritu Spreading Pagoda ay may isang leap forward na estilo. Sa pamamagitan lamang ng mahusay na pag-unlad ng Federation maaari itong magkaroon ng ganoon kataas na katayuan sa Federation. Hiniling ni Chenggu Dongfeng sa kanyang apo na si Chenggu Zhangting na ituloy si Guyana hindi lamang dahil sa hitsura at lakas ni Guyana, ngunit higit sa lahat, sa suporta ng pamilya sa likod ni Guyana, mayroon na ngayong mas malalim na antas ng pagtutulungan, at isa pa. Ang mas mahahalagang eksperimento ay isinasagawa. Sa makatuwid, ngayon ay medyo hiwalay na ang posisyon ni Guyana sa buong Spirit Transmission Tower. Kahit bilang kanyang guro, ang posisyon ni Leng Yaozo sa isip ni Chenggu Dongfeng ay hindi kasing ganda ng kay Guyana. Umaasa si Chenggu Dongfeng na pagkatapos pakasalan ni Guyana si Chenggu Zhangting sa hinaharap, matutulungan niya si Chenggu Zhangting at maging kanyang matalinong panloob na katulong. Ang mag-asawa ay magkakasamang magmamana ng Spiritual Spreading Pagoda. Isulong ang Spirit Spreading Pagoda ng higit pa, at sa oras na iyon, inilaan niya ang lahat ng kanyang lakas sa paghabol sa mundong dati niyang iniisip na habulin. Sanay na ako, salamat sa pag-aalala mo. Sagot ni Guyana. Tama, Nana, dapat alam mo ang sitwasyon ng Tang Sect sa panig ni Xingluo. Ano ang kasalukuyang sitwasyon ng desisyon ng 5 Diyos? Lalo na ang Tang Wulan na iyon. Narinig ko ang sabi ng guro mo na dati mo siyang kausap, kaklase ba ito? Si Guyana, na nasa kabilang panig ng Soul Guidance Communication, ay halatang tumahimik sandali, at pagkatapos ay nagsabi, oo, siya at ako ay magkaklase noon. Nang maglaon, siya at ang iba pa ay naging Shrek 7 Devils, at sumali ako sa Spirit Spreading Pagoda. Pagkatapos ay nagsimula itong maghiwalay. Kung ganoon anong klaseng tao siya? Alam mo ba kung paano siya naging master ng Tang Sect? Tanong ni Chenggu Dongfeng. Sinabi ni Guyana, hindi ko alam kung bakit siya naging master ng Tang Sect sa lalong madaling panahon. Talagang napakahusay niya, at siya ay ipinanganak na may ugali ng pamumuno, kaya siya ay maaaring maging pinuno ng Shrek 7 Devils. Sa simula, kami siya ay magkasama sa Star Luo Empire, at siya ay lumaban din ng magkatabi. Siya ay palaging ang tunay na ubod ng personalidad, si Ding Hai ay may independenteng pagtulong, ngunit si Henzhen ay may kalayaang tumulong. Ay matigas ang ulo at hindi nakikinig sa panghihikayat ng iba mula noong kinuha ang Shrek City pagkatapos ng pambobomba, nawala ang kanyang mga balita at mga bakas hanggang ngayon. Self-contained na personalidad. Hanggat may depekto ang karakter, hindi mahirap pakitunguhan. Nabaling ang pag-iisip ni Chenggu Dongfeng, kung gayon, bakit siya biglang naging sect master ng Tang Sect? Hindi ba kayo mga kaklase? Tingnan kung may pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya at tuklasin siya sa enkwentro na ito sa Xingluo Empire. Ang tono ng boses. Si Cao Dezi at Zhang Xin ay dapat magkaroon ng konsiderasyon para ang taong ito ay maging bagong sect master sa edad ng Tang Sect. Sa entablado. Siguro alam mo rin na ang ating relasyon sa Tang Sect ay opisyal na nasira. Sa kasong ito, kailangan nating malaman ang mas tumpak na impormasyon upang mapadali ang pagbuo ng mga nakatarget na estratehiya. Si Guyana, na nasa kabilang panig ng Soul Guidance Communication, ay natigilan, lumapit ka sa kanya. Oo. Bilang isang espiritual na mensahero, hindi pa niya dapat alam ito.
Hindi namin ito inaangkin. Maaari mong subukan at tingnan, ngunit kailangan mo pa ring unahin ang iyong sariling kaligtasan. Ang tanghulan na ito ay dapat hindi ito madali. Nakarating ka na ba upang makita ang desisyon ng limang Diyos? Sinabi ni Guyana, oo, pumunta at manood. Nanalo siya muli pagkatapos ng ikatlong laro. Malapit mo nang mapanood ang video. Nanalo ulit. Wala bang tao sa Star Luo Empire? Biglang tumaas ang boses ni Chenggu Dongfeng, at medyo naiinip ang kanyang hininga. Ang Tang sect na ito ay talagang gagawa ng ibang paraan. Sa Federation, hindi natin maiangat ang ating mga ulo dahil sa ating pagsupil. Siya talaga ay pumunta sa Star Luo Empire at ginamit ang pamamaraang ito para ikalat ang sarili, itong tanghulan, ha? Kahit na malayo ito sa karagatan, nararamdaman ni Guyana ang malalim na layunin ng pagpatay mula sa walang hanggang silangan na hangin. Okay, susubukan ko. Nasaan si Master Zhang? Sinabi ni Chenggu Dongfeng, babatiin ko siya, talagang binaygo niya ako sa pagkakataong ito. Mayroon kang impormasyon tungkol kay Tang Wulan, sumulat ka ng nakasulat na material at ibabalik ito, mas detalyado ang mas mahusay, kasama ang kanyang karanasan sa paglaki. Kasama ang lahat ng alam mo. Kulang kami ng impormasyon tungkol dito. Mabuti. Sumang-ayon si Guyana. Pagkatapos ibaba ang komunikasyon, mas naging malungkot ang mukha ni Chenggu Dongfeng, Tang Wulan. Ang ilan ay bumukas ang kanyang mga mata, at may kadiliman sa paligid. Ito ay kung saan. Medyo nalilito si Tong Yu sa lahat ng bagay sa paligid niya. Ang buong katawan ay mahina at puno ng kahinaan. Ang pakiramdam na ito ay hindi parang kamatayan. Noong naramdaman ko ang paglapit ng kamatayan noon, ito ay talagang katulad ng pagpunta sa ibang mundo, at ang lahat ng kamalayan ay nawala. Ang buong katawan ay magaan at nanginginig, na walang lakas, walang sakit, at walang kasiyahan. Ngunit sa mga sandaling ito, mas naramdaman niya ang sakit na dulot ng panghihina, tila nalalanta ang kanyang katawan at nawala ng sigla. Hindi ba ako patay? Paano kaya ito? Sa oras na iyon, ang aking sigla ay malinaw na naubos. Nagtrabaho ng gusto si Miansaya kahapon. Naglalakad sa masiglang kalye ng Xingluo City, sinabi ni Tang Wulan sa nakahod na Holy Spirit na si Dao Luo sa tabi niya. Bahagyang ngumiti si Yali, bilang isang hilang Soul Master, ito ang pinakamasaya kong bagay na makapagpagaling ng iba, at ito rin ang papel na magagawa ng aking kakayahan sa pagpapagaling. Taos-pusong sinabi ni Tang Wulan, ikaw talaga ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Tulad ng sitwasyon ni Qilin Dao Luo kahapon, ito ay dahil sa presensya ng Holy Spirit Dao Luo kaya niya nagawang hilahin siya pabalik mula sa linya ng kamatayan. Kung wala ito, natatakot ako na ang katawan ni Qilin Dao Luo ay ganap na malamig ngayon. Isang flash ng alaala ang sumilay sa mga mata ni Yali. Malinaw pa rin niyang naaalala ang gabing iyon nang siya ay nakatayo sa tabi ng Sea God Lake kasama niya, nakahiga siya sa kanyang mga bisig at mahinang tinanong siya. Napakaraming babae na nagkakagusto sa iyo, ang gaganda at ang gaganda. Pero ako ang pinili mo. Dahil, ikaw ang pinakamabait na babae sa mundong ito. Gusto ko lang hawakan ang iyong kainosentehan at kabaitan sa aking mga kamay habang buhay. Hindi naman malaki ang Poseidon Lake, kaya ko lang magpanggap na susunod na Poseidon Island, at hindi malaki ang puso ko. Maaari lang akong magpanggap bilang susunod na ikaw. Naramdaman ng bigla ang pagbabago sa mood ng Holy Spirit Dao Luo sa paligid niya, lumingon si Tang Wulan at nakita niya ang isang layer ng sariwang tubig na ambon na tumataas sa kanyang mga mata. Siguradong pinukaw nito ang kalungkutan niya. Humingi ng paumanhin si Tang Wulan, may gusto siyang sabihin, ngunit pagkatapos ng lahat ay hindi niya ito sinabi. Ang nakapalibot na lugar ng Empire Gymnasium ay maaari lamang ilarawan bilang hindi tinatablan ng tubig. Bago ang oras ng pagpasok, siksikan na. Ang bilang ng mga taong may hawak na mga banner na may kaugnayan sa Tang sect ay halatang dumami. Mayroon ding mga karatula na hawak ang apat na karakter na si Qilin Dao Luo sa kanilang mga kamay. Walang alinlangan, sa kanilang mga puso, si Qilin Dao Luo ay napatawad na. Siyempre, sa kanilang mga puso, ang Qilin Dao Luo ay namatay din. Tungkol sa sitwasyon ng Qilin Dao Luo, sinabi ni Qin Shi na itatago muna niya ito sa labas ng mundo, at huwag ipaalam sa mundo na siya ay buhay pa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang powerhouse sa limitasyon ng antas ng Dao Luo. Para sa Star Luo Empire, kung mayroong ganoong whole card, kahit na magsisimula na talaga ang digmaan sa hinaharap, mas magagawa nitong harapin ito. Kung saan dumaan sina Tang Wulan at Yali, ang daloy ng mga tao ay kusang magbibigay daan, at walang pakiramdam. Kaya naman, kung titingnan mo mula sa langit, makikita mo na ang kanilang paggalaw ay hindi naapektuhan ng daloy ng mga tao sa paligid, at ang mga tao sa lupa ay hindi napansin ang sinumang dumudulas sa kanilang tabi. Muling bumuti ang kontrol ng iyong kapangyarihan. Sa wakas ay muling sinabi ni Yali. Well, mayroon akong ilang mga bagong insight. Hindi nagpakumbaba si Tang Wulan. Bagaman mayroong 3 maikling araw lamang pagkatapos magsimula ang desisyon ng limang Diyos, malinaw niyang naramdaman na ang bilis ng pagsasama-sama ng kanyang sariling kapangyarihan ay lubos na pinabilis sa 3 araw na ito. Hanggang sa araw na ito, sa wakas ay naisama ko na ang mga bagay na dulot ng mga nakaraang tuloy-tuloy na pambihirang tagumpay, at maaari itong ituring bilang isang tunay na promosyon sa kaukulang antas. 3 sunod-sunod na natalo ang Star Luo Empire.
Ngayon, hindi magiging madali ang iyong kalaban. Bigyang pansin ang kaligtasan. Sa panahon ng labanan sa pagitan ni Tang Wulan at Qilin Daoluo, siya ay nanunood mula sa gilid. Sa sandaling nasa panganib si Tang Wulan, gagamutin siya sa lalong madaling panahon. Katulad noong ang 5 elementong karayom ay halos tumagos sa ulo ni Tang Wulan sa unang pagkakataon, handa na si Yali na kumilos. Ngunit ang mga pagbabagong naganap sa oras na iyon ay talagang mabilis, at mabilis ang pagtugon ni Tang Wulan, kaya siya ay wala na akong oras para barilin. Pagkatapos ng laban, palihim na tumango si Yali. Ang kanyang manliligaw ay dating unang tao sa mainland, at siya ang pinakamatagal na nakasama nito. Sa makatuwid, walang nakakaalam ng pinakamataas na antas kaysa sa kanya. Sa Tang Wulan, tila nakita niya ang kanyang anino. Ganyan ang patuloy na pag-unlad ni Yunming noon, palaging bumabagsak kapag iniisip ng lahat na imposibleng magawa niya. Paulit-ulit, sa wakas ay tumayo siya sa tugatog ng Soul Master World at naging Dinghai Shenzhen ng buong Shrek Academy. Ang kasalukuyang Tang Wulan ay halos kapareho sa orihinal na Yunming. At ang ganoong yugto bilang ang Five Gods Decision ay sapat na para sumikat siya sa magdamag, walang duda na siya na ngayon ang pantirya ng atensyon ng lahat ng partido. Ang sitwasyon sa mainland ay mapanlinlang, ang relasyon sa pagitan ng Spiritual Spreading Tower at ng Holy Spirit Church ay hindi maliwanag, ang Tang Sect ay pinigilan, ang Shrek Academy ay nawasak, at ang mga kalapati ay ganap na pinigilan ng mga lawin. Malapit nang mangyari ang digmaan. Sa kasong ito, dapat tumayo ang isang tao mula sa Tang Sect at Shrek. Dinala ng walang awa na si Daoluo ang pasanin ng Blood God Legion sa kanyang katawan, at hindi madaling makabalik. Ang Amorous Daoluo ay isang military teacher type talent. Palagi niyang tinutulungan si Ruthless Daoluo dati, at siya at si Dragon Emperor Daoluo Longyeo ay may karaniwang problema, iyon ay, edad. Lahat sila ay ang Limit Daoluo ng lumang henerasyon. Sa maraming Limit Daoluo na kilala, ang pinakabata ay ang Kirin Daoluo Tanggayo na lumaban kay Tang Wulan kahapon. Ang edad ng isa pang Extreme Daoluo ay higit sa 100 taong gulang. Hanggang kailan sila muling makakatayo sa ganitong edad? Paano makikita ni Tang Sect at Shrek ang hinaharap ay mahirap sabihin. Nasa krisis pa rin ang sitwasyon ng Tang Sect at Shrek Academy. Sa panahong ito, tanging ang nakababatang henerasyon lamang ang maaaring lumaki upang pukawin ang gulugod at bigyang daan ang dalawang organisasyon na higit na makapasa. Sa makatuwid, nang matuklasan ni Ruthless Daoluo na si Tang Wulan ay pinapabore ng eroplano, hindi siya nag-atubiling ipahayag ang kanyang suporta para sa kanya. Sa mga nakababatang henerasyon, walang mas angkop na mag-provoke ng isang pinuno kaysa sa kanya. At ang mga matatandang ito ay ganap na sumusuporta at nag-escort kay Tang Wulan. Kahit na muling supilan ang Tang Sect at Shrek, mayroon pa ring tatlong powerhouse sa limitasyon ng antas ng Daoluo sa kasalukuyan. Kahit na hindi ito kasing husay ng pagpapalaganap ng Spirit Pagoda at pagdaragdag ng Holy Spirit Sect, hindi magkakaroon ng malaking pagkakaiba sa high-end na kapangyarihan ng labanan. At hindi rin sila binaygo ni Tang Wulan. Mula nang pumalit bilang master ng Tang Sect, mabilis siyang lumaki, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kanyang mga kaibigan. Walang duda na kapag lumaki na talaga ang kanilang bagong henerasyon, panahon na para muling bumangon sina Tang Sect at Shrek. Walang nakakaalam kung paano nagtuturo ang banal na espiritu, ngunit kahit papaano sa bagong henerasyon, walang sinuman ang makakapagkumpara kay Tang Wulan. Si Yali ay sumusunod kay Tang Wulan sa lahat ng mga araw na ito, nakikita ang kanyang masipag na pagsasanay at ang paraan ng pagharap sa mga bagay sa kanyang mga mata. Hindi siya binaygo ng batang ito. Kahit na sinumpa ang mga magulang niya, mabilis siyang naka-recover. Hindi madaling tumuon sa pangkalahatang sitwasyon. Siyempre, hindi niya alam na ang adoptive parents ni Tang Wulan ay hindi pa talaga namatay. Ang labanan ng 5 Diyos ang mananalo sa lahat ng 3 laban. Mula sa kanya, nakita ni Yali ang lalong maulap na figure. Nagsimula na siyang mamukadkad, at balang araw, siya ay magiging isa pang Sky Daoluo, na sumusuporta sa buong Tang Sect at Shrek Academy. Pagpasok sa lounge, naglaan ng oras si Tang Wulan para maupo. Ngayon ay iba sa mga nakaraang araw. Bagamat nakabawi na siya sa natitirang pagsisikap kagabi. Ngunit dahil sa malaking konsumo sa panahon ng labanan, at sa mga huling pagsisikap na buhayin muli si Qilin Daoluo, kahit na sa kanyang pisikal na kaangkupan, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pagod nang magising siya kaninang umaga. Dumating si Yali sa likod ni Tang Wulan, itinaas ang kanyang kanang kamay at marahang inilagay ito sa kanyang likod. Isang malambot na puting halo ang agad na bumalot kay Tang Wulan. Naramdaman lamang ni Tang Wulan na uminit at tinakpan, at ang espiritu ng kapangyarihan ng kanyang buong katawan ay mabilis na nakabawi at bumuti na parang nakainom siya ng tonic. Ang lahat ng enerhiya sa katawan ay inayos at nagising sa sarili. Higit sa lahat, naramdaman lang niya na gulong-gulo ang kanyang utak, at pumasok siya sa isang semi-antok na estado, at ang kanyang espiritu ay ganap na napahinga. Napalubog siya sa kamalayan. Sa sandaling ito, naramdaman na lang niya na mayroong Holy Spirit Daoluo, na napakahusay. Maagang dumating si Dai Yuner sa stadium, nakaupo sa isang sulok na hindi mahahalata, tahimik na naghihintay. Sinulyapan ang lalong tahasang mga banner sa mga kinatatayuan, hindi niya maiwasang mabaluktot ang kanyang mga labi.
Gayunpaman, sa nakalipas na ilang araw, mas naging mapilit siya sa kanyang orihinal na plano. Tang Wulan, napakagwapo mo. Alam mo ba ito sa iyong sarili? Magiging fan mo rin ako. Hinding-hindi kita bibitawan. Sa pagkakataong ito dinala mo ito sa iyong pintuan, ang ganitong uri ng minsan sa buhay na pagkakataon, Kapag iniisip ang kanyang plano, hindi mapigilan ni Dai Yuner na lumiwanag ang kanyang mga mata. Sa oras na iyon, hindi ako masisisi ni Father. Kuya Wulan, mangyaring gawin ang iyong makakaya. Kung mas malakas ang iyong pag-uugali, mas mababa ang pagtutol natin sa emperador. Wala akong pakialam sa iba, gusto lang kitang makasama. Labanan ng mga armas ngayon, kailangan mong sumama. Tama, ang labanan ng limang Diyos, ang ikaapat na labanan, ang labanan ng mga sandata. Ang mga patakaran ay simple pa rin. Maaaring gamitin ng mga magkasalungat na partido ang kanilang espiritong kapangyarihan at pisikal na kapangyarihan, ngunit hindi nila magagamit ang anumang mga kakayahan sa espiritu o mga kakayahan sa espiritu, kahit na ang mga kakayahan ng espiritu na nagpapalakas sa kanilang sarili. Ang paraan ng pakikipaglaban ay armas, hindi armas maliban sa Wan. Ito ay isang paraan ng pakikipaglaban na karaniwang hindi lumilitaw sa mga modernong spirit masters. Nanggaling ito bago pa walang soul guidance device noong sinaunang panahon. Maraming uri ng soul masters. Mayroong dalawang kategorya ng pangkalahatang kapaligiran, War Soul Master at Weapon Soul Master. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang mga Soul Master ng digmaan ay mga Soul Master na sinanay para sa layunin ng pakikipaglaban. Karamihan sa kanilang mga espiritu ay angkop para sa labanan at nagtataglay ng malakas na mga kasanayan sa pakikipaglaban sa kaluluwa. Ang Soul Master ay higit pa sa isang auxiliary form. Talaga bang hindi sabik na lumaban ang mga auxiliary spirit master na ito? Ang kanilang martial souls ay hindi angkop para sa labanan, tulad ng food-type soul masters, auxiliary-type soul masters, at iba pa. Pagkatapos, kapag gusto nilang lumaban, kailangan nilang gumamit ng mga panlabas na puwersa. Lumitaw ang sandata sa sandaling ito. Sa buong grupo ng mga espiritong Panginoon, bagamat walang maraming kaso kung saan ang mga auxiliary spirit masters ay gumagamit ng mga sandata upang lumaban, kahit papaano, ito ay isang paraan. Paano bumangon ang Tang sect noon? Ito ay dahil ang nakatagong sandata na ginawa ng Tang sect ay maaaring gumawa ng mga ordinaryong Panginoon ng espiritu at maging ang mga ordinaryong tao ay may kabagsikan, at ito ang kapangyarihan ng mga dayuhang bagay. Siyempre, ang paghina ng Tang sect 10,000 taon na ang nakalilipas ay dahil din sa paglitaw ng soul guidance device, na pumalit sa nakatagong sandata ng Tang sect. Sa kabutihang palad, lumitaw noong panahong iyon ang isang henerasyon na pinamumunuan ni Lingbing Daoluo. Muli nilang itinayo ang Tang sect at pinagsama ang nakatagong sandata ng Tang sect sa soul guidance device, at mayroon silang sukat at lakas ng Tang sect ngayon. Ang labanan ng mga sandata ay talagang isang labanan na hindi sineseryoso sa labanan ng limang Diyos, ngunit ito ay pagkatapos ng lahat ng labanan ng limang Diyos. Sa kapangyarihan ng isang bansa, anong uri ng mga gumagamit ng armas ang mapipili? Anong uri ng mga armas ang gagamitin? Si Tang Wulan ang talagang pinakasigurado sa labanang ito, dahil palagi siyang may sariling mga armas. Ang gininto ang Dragon Spear, kasama ang pagmamarka na itinuro sa kanya ng kanyang ama sa pamamagitan ng Old Tang, at ang kombinasyon ng malakas na lakas at kaluluwa ng kanyang sariling katawan. Espada ng Dragon. Bago magsimula ang labanan ng limang Diyos, si Tang Wulan talaga ang pinakasigurado sa labanang ito. Siyempre, ang katiyakan ng lahat ay kamag-anak. Kahit na may tiwala siya, hindi nang ahas si Tang Wulan na sabihin na kaya niyang talunin ang kalaban ngayon. Sa mga tagumpay sa unang 3 araw, walang duda na ang Star Luo Empire ang bubuo ng pinakamalakas na kalaban ngayon, at sa anumang kaso, mananalo ito ng round sa ika-4 na larong ito. Napatingin si Dai Yuner sa direksyon ng rostrum. Sino ang kakatawan sa imperyo ngayon? Kahit bilang isang prinsesa, hindi niya alam. Hindi raw masyadong late na tulog ang ama kagabi, at nagkaroon ng mahabang diskusyon kay Dean NC. Siguradong mananalo si Kuya Wulan. Para kay Tang Wulan, siya ngayon ay medyo walang tiwala sa sarili. Naniniwala siya na may paraan si Tang Wulan para harapin kahit gaano pa ito kalakas na mga kalaban. Si Dai Tianling ang pinakahuling dumating sa Imperial Gymnasium ngayon, at 10 minuto na lang bago magsimula ang laro. Kahapon nga ay medyo huli na para magpahinga, dahil hindi kayang matalo ng imperyo. Ang sitwasyon ng pagkatalo ng 3 magkasunod na laro ay isang bagay na hindi maiisip ng sinuman bago pa man. Ang lakas na ipinakita ni Tang Wulan ay talagang nagulat sa lahat. Pero kahit na ganoon, hindi siya dapat manalo ng 3 sunod-sunod na laro. Nawala ang kahangahangang gawa ni Zhang Geang, paano ang unang laro? Ang labanan ng mecha ay nawala dahil sa kanyang kamangmangan at paghamak kay Tang Wulan. Noong panahong iyon, pinili ni Dai Tianling ang haligi ng imperyo sa halip na iba pang mga dibisyon ng mecha na may mas mabangis na combat effectiveness, dahil ayaw niyang matalo si Tang Wulan. Masyadong pangit iyon para sa Tang sect. Ngunit ngayon ito ay naging isang imperyo, at natalo siya ng 3 sunod-sunod na laro. Bilang emperador, bilang pasimuno ng pangyayaring ito, ang kanyang mukha ay nag-iinit at masakit na. Sa makatuwid, sa labanan ngayon, hindi na tayo matatalo,
at kailangan nating kumita ng ilang mukha para sa imperyo. Hindi siya nag-alala sa huling laban. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Tang Wulan sa labanan. Si Qin Chi mismo ang kukuha ng baril. Bagamat medyo nabuli siya, wala siyang pakialam dito ngayon. Ultimate Daoluo 4 Character Battle Armor Master, iyon ang pinakamataas na kapangyarihan sa mundo, kahit na mas malakas si Tang Wulan, mayroon pa ring malaking agwat mula sa antas na iyon. Mabahong bata, ngayon ay dapat mawala sa paningin mo ang North. Sa pag-iisip sa desisyong ginawa niya kagabi, hindi napigilan ng imperial na emperador ang pagguhit ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Siyempre, ito ang uri ng malisyosong layunin. Kahit na siya mismo ay nakaramdam ng kasuklam-suklam, wala siyang magagawa tungkol dito. Sino ang gumawa ng ganitong sitwasyon ngayon? Siyempre, wala siyang masamang pakiramdam para kay Tang Wulan. Sa kabaligtaran, habang ang desisyon ng limang Diyos ay sunod-sunod na umuunlad, lalo siyang naging mahilig kay Tang Wulan. Si Qilin Daoluo ay nailigtas, at siya ay lubos na gamaan, iyon ay isang extreme Daoluo. Nang makita niya ang konkretong pag-iisip ni Qilin Daoluo Tangyo, asol ang kanyang mga mata. Kung ang isa pang extreme Daoluo ay lalabas sa Star Luo Empire, ito ay isang pagpapabuti sa buong pambansang lakas. Bilang karagdagan sa makapangyarihang teknolohiya ng Daoluo Federation, ang mas nakakatakot na bagay ay nakasalalay sa bilang ng kanilang limitasyong duluos. Maging ito ay ang Federation Council, ang Spirit Spreading Tower, at ang militar, mayroong hindi bababa sa 5 o 6 na extreme Daoluo sa kabuuan. Bagamat hindi lahat sila ay ginagamit ng Federation, ang aspetong ito ay ganap na pinigilan ng Star Luo Empire. Ito ay talagang magiging isang pagpugot ng ulo, at talagang napakahirap para sa Star Luo Empire na labanan ito. Siyempre, sa antas ng limit Daoluo, mayroon ding mga hindi nakasulat na regulasyon, hanggat maaari ay huwag direktang lumahok sa digmaan, lalo pa ang pag-atake sa mga ordinaryong tao. Kung hindi, matagal na sanang magulo ang mundo. Ngunit kahit na gayon, ito ay isang deterrent malaking mamamatay. Sa isa pang extreme Daoluo, ang baywang ng Star Luo Empire ay magiging matigas ng kaunti. Sa makatuwid, iniligtas ni Tang Sect si Tong Yu at hinayaan siyang makahinga ng maluwag. Naisip na niya ito. Ang lahat ng mga paghihigpit sa battle armors ay kinansela. Ituwid ang pangalan ni Tang Gayo. Pagkatapos, kahit na may kapangyarihan ang buong bansa, kailangan niyang bumuo ng isang set ng 4 na character na battle armor para sa kanya, para talagang makapasok siya sa level ng peak combat power. Sa oras na iyon, ang pangkalahatang pagiging epektibo ng labanan ng Star Luo Empire ay tiyak na mapapabuti. Mayroong 2 extreme Daoluo na protektahan ang kanilang sarili, kaya walang dapat ipag-alala. Bukod dito, si Tong Yu ay mas bata kay NC, at sa sigla ni Limit Daoluo, kaya niyang suportahan ang imperyo ng hindi bababa sa isa pang 50 taon. Ang huling desisyon ng 5 Diyos ay 3 hanggang 2. Bagamat hindi siya masyadong handang tanggapin ang resultang ito, umunlad na ang usapin sa antas na ito, at wala siyang magagawa kung hindi niya ito tatanggapin. Pagkatapos ng lahat, ang mga kondisyon ng Tang Sect ay kailangang sumang-ayon. Kaya lang hindi mapapanalo ni Tang Wulan ang desisyon ng 5 Diyos, at ang imperyo ay makakatipid ng kaunting pera. Pagkatapos, mag-isip tungkol sa iba pang malumanay na paraan upang harapin ito. Itong Tang Wulan. Ang hinaharap ay talagang walang limitasyon. Kung siya talaga ang kanyang manugang, it would be great. Sa pag-iisip nito, ang mga salita ng anak ni Dai Tianling noong araw na iyon ay pumasok sa isip ng walang dahilan. Good mood siya at bigla siyang nanes. Bakit napaka-ignorante ni Tang Wulan para i-promote siya? Sa gymnasium, may mga full seats na sa mga oras na ito. Sabik na pinag-usapan ng mga manunood kung ano ang magiging laro ngayon. Kahanga-hanga ang labanan ng 5 Diyos. Higit sa lahat, ang napakagwapong master ng Tang Sect ay nanalo sa lahat ng 3 laban, na talagang kamangha-mangha. Kunin ang isang kaaway na bansa. Ang mga ganitong bayani, lahat sila ay gustong makakita ng higit pa. Ang Tang Sect ay palaging kumikilos ng mahina. Bagamat mataas ang katayuan nito sa Xingluo Empire, alam ito ng karamihan sa mga tao, ngunit kakaunti lang ang alam nila tungkol sa master ng Tang Sect. Hindi rin malinaw kung ano ang dating henerasyon ng Tang Sect master. At ipinakita ito ng bagong Tang Sect master ng henerasyong ito sa harap ng lahat ng mga tao ng Star Luo sa ganitong paraan. Sa paningin ng maraming tao, ito ay orihinal na isang mabait na kilos ng mabuting kalooban, at ito ay higit pa sa isang palakaibigang laban. Bilang isang kaalyado ng Xingluo Empire, ang Tang Sect, at ang Xingluo Empire ay palaging itinuturing ang Tang Sect bilang isang mahalagang kasosyo. Ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay tiyak na lalawak pa dahil sa ugali ng bagong Tang Sect master. Sa makatuwid, ang suporta ng mga tao para kay Tang Wulan ay naging mas walang reserba. Ang kabaitan ay dumating ng huli kaysa kay Dai Tianling. Guro, naayos na ba ang lahat? Nakangiting tanong ni Dai Tianling kay NC. Sa pagdagdag ng extreme Daoluo, maganda pa rin ang mood niya. Bueno, maayos na ang mga pagsasaayos, makatitiyak ang iyong kamahalan. Lumingon si Dai Tianling upang tingnan ang nakangiting Daoluo na dumating na sa kabilang panig, at ngumiti,
ngayon ay hindi mo na kailangang tanungin ang guro kung paano ang winning rate ng larong ito, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Gusto ni Tang Wulan na manalo, halos hindi na siguro. Marahil ay mayroon tayong 75% na panalo. Nakangiting itinaas ni Dao Luo ang kanyang kilay, sigurado ka mahal. Mukhang nasa isip mo na. Na-curious siya, bakit ganito katindi ang kanyang kamahalan. Malinaw niyang naalala na minsang sinabi ni Tang Wulan sa kanyang sarili bago magsimula ang unang laro ng Five Gods Show na sa 5 laro ng Five Gods Show, sigurado siya sa labanan ng mga armas. Batay sa kanyang pag-unawa kay Tang Wulan sa mga araw na ito, ang Sect Master na ito ay hindi kailanman magiging walang layunin, at kung ano ang sinabi niya ay dapat batay dito. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, tumingin si Dai Tianling sa nakangiting si Dao Luo, at bahagyang ngumiti, may kung ano ka pa rin sa dibdib mo. 3 laro na ang naipanalo ng Guimen Master, bagamat ang ilan sa mga bagay na ito ay nagkataon, lalo na ang labanan kahapon. Ngunit palaging siya ang nanalo. Sa pagbabalik tanaw, masasabi mo sa kanya na kahit matalo siya sa susunod na 2 laro, handa pa rin kaming kumpletuhin ang kooperasyong ito sa Tang Sect ng 10%. Nakangiting si Dao Luo ay labis na natuwa. Bagamat ibinaba na ang presyo, naayos din ito sa wakas. Ang bottom line ng Tang Sect ay talagang mas mababa kaysa dito. Sinabi ni Dai Tianling na ang ibig sabihin nito ay nangako ang Star Luo Empire sa Tang Sect, na sumunod sa kasunduan sa Tang Sect, at hindi madaling gamitin ang mga sandata na ito sa mga digmaan sa hinaharap. Gatlang M. For more videos, please like, share and subscribe.